Ang babaeng ito ay kumakain at umiinom ng komportable sa harapan ni Kisang. Hindi niya alam na nilagyan ng lason ang tubig sa baso. Sa sandaling iyon, ang mga nilalang na tulad ng bulate ay nagsimulang gumalaw sa kanyang katawan. Ang babae ay mabilis na naging isang higanting halimaw. Bakit lumitaw ang halimaw? Kailangan nating simulan ang kwento mula sa simula. Si Kisang ay isang napakayamang tao sa kabisera, nagsimula sa wala. Siya ay may-ari ng pawn shop na Kumuksyo. Siya rin ay kilala bilang isang taong nakakaalam ng lahat. Kung gusto mong makarinig ng balita, kailangan mo lang siyang hanapin. Gayunpaman, ang reputasyon ni Kisang ay nakuha ang atensyon ni Ishikawa. Isang opisyal ng pulis kamakailan, ang kanyang kabit na si Mayonja, ay buntis, ngunit bigla siyang nawala sa loob ng 7 araw ng walang dahilan. Nagdududa si Shikara na baka tumakas si Mayonja, kasama ang kanyang kasintahan, kaya inutusan niya si Tesang na hanapin ang kinaroroonan niya at ng lalaking iyon. Kung hindi matatapos ang misyon, mawawala kay Tesang ang lahat ng mayroon siya. Hindi lang iyon, nagbanta rin si Ishikawa na dadalhin siya sa larangan ng digmaan. Pagkatapos bigyan si Tesang ng palugit bago matapos ang pamumulaklak ng cherry blossom upang magkaroon ng sagot, umalis si Ishikawa. Bumalik si Tesang sa kanyang pawn shop at nakipag-usap sa kanyang katulong tungkol dito. Nabanggit ng isang katulong ang kaso ng serye ng pagkawala ng kababaihan na nagaganap kamakailan na tumagal na ng ilang buwan at nagdulot ng gulo sa publiko. Tesang, nagsimulang mag-isip si Tesang kung ano ang susunod niyang hakbang. Lumapit siya sa bintana at tinanaw ang labas. Nakita niya ang mga tauhan ni Ishikawa sa lahat ng dako. Binabantayan ang bawat galaw niya. Nagpa siya si Tesang na maghanda para sa parehong sitwasyon. Ipinakilos niya ang lahat ng kanyang koneksyon upang hanapin ang kinaroroonan ni Mayonja at sabay-sabay ay lihim siyang nag-utos sa kanyang katiwala na unti-unting ibenta ang mga ari-arian bago pa mabunyag ang lahat. Kung hindi niya mahanap si Mayonja, aalis siya kaagad sa kabisera. Samantala, si Mayonja ay nakakulong sa piitan. Isang grupo ng mga sundalong Hapon ang pumasok. Nakaluhod na sa magkabilang gilid ang ibang mga babae. Si Mayonja, na bago pa lang, ay hindi maintindihan ang nangyayari, kaya ginaya niya na lang ang mga ito. Pinaalalahanan siya ng babae sa tabi niya na huwag siyang tumingala. Pagkatapos ng ilang sandali, kinalagkad ng ilang sundalo ang babaeng nagpaalala kay Mayonja at ang isa pang nakasuot ng kwintas palabas ng silid. Dinala sila sa isang hiwalay na laboratorio. Sa sahig ay may mga pagkain at inumin na, kung saan ang tubig ay nilagyan ng isang uri ng likidong pang-eksperimento. Nang uminom ang dalawang babae, naghintay ang opisyal sa gilid para sa resulta. Lumalabas na ang opisyal na ito ay lihim na nagsasagawa ng mga eksperimento sa katawan ng tao sa Oseong Hospital. Hawak niya ang isang bote ng pang-eksperimentong swero. Bawat bote ay naglalaman ng isang maliit na nilalang na lumalangway sa loob. Di nagtagal, nagsimulang magbago ang katawan ng dalawang babae sa kakaibang paraan. Ngunit nagsimulang gumapang ang mga uod sa buong katawan nila. Samantala sa ibang pangyayari, patuloy pa rin si Tesang sa paghahanap kay Mayonja. Dahil sa kanyang reputasyon bilang taong nakakaalam ng lahat, alam ng lahat na kayang lutasin ni Tesang ang anumang problema. Dahil dito, nakilala niya ang babaeng pinangarap niya, isang babaeng nagngangalang Cheok, nakasama ang kanyang ama na naghahanap sa kanyang ina na nawala 15 taon na ang nakakaraan. Pumunta sila sa punong-puno na Moonlit Bar sa kabisera upang tanungin kung mayroon bang customer na nagngangalang Sachimoto, ang pintor. Ang waiter ay hindi interesado, iminungkahi lamang niya na pumunta sila sa Kumuksyo Pawn Shop upang tanungin ang may-ari na si Tesang na nakakaalam ng lahat. Narinig ito, lihim na sinundan ni Cheok si Tesang habang siya ay nasa labas, ngunit nahuli siya. Nagtago si Tesang sa dilim, sinamantala ang sandali nang hindi nakatingin si Cheok. Inilabas ni Tesang ang kanyang baril at itinutok ito sa likod ng ulo ni Cheok upang iligtas ang kanyang sarili. Sina Cheok at Tesang ay nagkaroon ng matinding labanan. Pareho silang may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban na ginagawang matindi ang laban at walang nanalo. Habang naglalaban, nahulog ang sombrero ni Cheok at ang kanyang mahabang buhok ay nagkalat na nagpapansin kay Tesang na ang kalaban niya ay isang babae. Lumapit si Cheok, sabay silang kumuha ng mga sandata sa lupa at sabay-sabay silang nagtutukan sa isa't isa. Upang ipakita ang magandang kalooban, si Tesang ang unang nagbaba ng kanyang baril. Nakita ito, inilapag ni Cheok ang kanyang punyal at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit niya hinahanap si Tesang. Gusto niyang humingi ng tulong kay Tesang na hanapin ang isang pintor na nagngangalang Sachimoto na may kinalaman sa pagkawala ng kanyang ina. Nagpanggap si Tesang na naiintindihan niya ang sitwasyon. Ngunit sa loob niya ay may mga masamang iniisip na hula niya ay tumakas ang ina ni Cheok kasama si Sachimoto. Nang walang sinasabing anumang salita, sinampal ni Cheok si Tesang dahil sa kanyang kawalang galang. Nawala kaagad ang kanyang magandang impresyon sa kanya at hindi na niya pinag-iisipan na humingi ng tulong sa kanya. Dinampot ni Cheok ang kanyang sombrero at tumalikod. Sa likod niya, binitawan ni Tesang ang isang pangungusap, ang ganda ng mga mata mo. Naramdaman ni Cheok na nasaktan siya. Kailangan ko bang durugin ang pagkatao mo? Tungkol kay Sachimoto, dahil gusto niyang kumita, kusang loob siyang pumunta sa Oseong Hospital para mag-apply ng trabaho bilang pintor para sa mga Hapon. Ang kanyang araw-araw na gawain ay idokumento ang proseso ng eksperimento sa pamamagitan ng mga drawing. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahang naunawaan ni Sachimoto ang nilalaman ng kanyang trabaho. Ang Oseong
Oseong Hospital ay nagsasagawa ng mga lihim na eksperimento upang mapabuti ang antas ng medisina ng Japan. Nalungkot si Sachimoto at umiyak ng palihim sa silid. Nang sandaling iyon, isang babae na nagtatrabaho sa silid ang nagbigay ng ilang salita ng pag-aliw kay Sachimoto. Ngayon ay tinawag siya ulit sa laboratorio upang iguhit ang larawan ng dalawang kalahok sa eksperimento. Isa sa kanila, ang babaeng nakasuot ng kwintas, ay naging halimaw. Iginagalaw nito ang kanyang mga kuko patungo kay Sachimoto na nakatayo sa labas. Itinutok ni Sachimoto ang ilaw sa halimaw at nakita ang kwintas sa lid nito. Nakilala niya na iyon ang babaeng umaliw sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ni Shizuko, siya pala ang ina ni Chio. Samantala, bumalik si Tesang sa kanyang pawn shop matapos makumpleto ang kanyang trabaho. Ipinakilala ng katiwala sa kanya ang dalawang pribadong investigador na dalubhasa sa paghahanap ng mga nawawalang tao. Nang lumingon si Tesang, nakita niya ang mag-ama na sina Chio. Dahil nawala ng magandang impresyon si Chio kay Tesang, ayaw niyang tanggapin ang alok nito. Malakas pa niyang sinigawan si Tesang na isa siyang basura. Nang maghanda na ang mag-ama na umalis, sinabi ni Tesang na marami siyang koneksyon at handa siyang tulungan silang hanapin si Sachimoto. Kasabay nito, hahanapin din nila ang kinaroroonan ni Mayonja. Tiyak na matutulungan ko kayong dalawa. Sa huli, nagkasundo ang dalawang panig. Humingi si Tesang ng tulong sa mag-ama na sina Chio. Dapat nating mahanap ang taong iyon bago matapos ang pamumulaklak ng cherry blossom. Pagkatapos ng ilang araw ng investigasyon, bumalik si Chio upang mag-ulat kay Tesang. Sa kanyang pag-iisip, naniniwala siya na ang taong may kakayahang gawin ito kay Mayonja ay ang asawa ni Ishikawa. Sinundan ng pahiwatig na ito, natuklasan na sa araw na nawala si Mayonja, tinawag siya ng asawa ni Ishikawa sa kanilang mansyon. Pagkatapos kumain, dinala si Mayonja sa Oseong Hospital. Ito ang impormasyon na nakuha ng mag-ama mula sa isang kalesa na naghatid kay Mayonja. Pagpasok niya sa ospital, hindi na siya nakita pang lumabas na nagpapatunay na nandoon pa rin siya. Tungkol sa Oseong Hospital, ito ay isang ospital na para lamang sa mga Hapon. Napakahigpit ng seguridad at tanging mga opisyal lamang ang pinapayagang pumasok at lumabas. Upang makapag-imbestiga sa loob, naghanap si Tesang ng kakilala, si John Tech, isang Koreanong maharlika na isa sa ilan na malayang makakapasok at makakalabas ng ospital. Pagkatapos malutas ang problema sa pagkakakilanlan, nagsuot ng eleganteng damit ang mag-ama na sina Chio. Si Chiok ay nagsuot ng pambabaeng damit at ang kanyang ama ay nagsuot ng suit at pagkatapos ay sumama sila kay Tesang sa ospital. Namangha si Tesang nang makita si Chiok sa kanyang marangyang damit. Magalang niyang binuksan ang pinto ng kotse at iniabot ang kanyang kamay upang makasakay si Chiok. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Dumating ang grupo sa harap ng gate ng Oseong Hospital. Ang katulong na gumanap na trooper ay nagbigay ng EC card ni John Tech sa gwardiya at sinabi na mayroon silang appointment kay E.A. John Sang. Si E.A. John Sang ay ang personal na doktor ng pamilya ni John Tech. Bawat Huwebes ng hapon, nagpapahinga siya mula sa pag-check up para maglaro ng tennis at ngayon ay Huwebes. Nagpanggap si Tesang na mayroon siyang appointment kay E.A. John Sang para makapasok sa loob ng ospital. Pagdating doon, nagpanggap na natumba ang katulong sa lupa at sumigaw na sumasakit ang kanyang tiyan. Naakit ang nurse sa hindi inaasahang sitwasyon at sinamantala ni Chiok ang kaguluhan upang pumasok ng palihim sa imbakan at hanapin ang record ni Mayonja. Samantala, napansin ng isang lalaking nagngangalang Zoria na gumagawa ng paglilinis sa ospital na tila mailihim na ginagawa si Chiok. Agad siyang sumunod sa kanya sa imbakan at tinanong siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nang makita ni Chiok na patuloy na nanggugulo ang lalaki, tahimik siyang kumuha ng kutsilyo na nakatago sa likod niya. Ngunit bago pa siya makakilos, dumating ang kanyang ama. Tinutukan niya ng baril ang lalaki at binalaan siya na huwag itong palakihin. Tiningnan ng maigi ni Zoria ang dalawa at nakilala ng mga kababayan niya sila. Itinaas niya ang kanyang kamay upang gumawa ng isang senyas, isang simbolo na tanging mga miyembro lamang ng isang makabayang organisasyon ang nakakaintindi. Samantala, pinipilit pa rin ni Tesang at ng kanyang katulong na palawigin ang oras. Lumapit ang doktor na may dalang isang malaking hiringgilya. Natakot ang mag-amo nang makita ang napakalaking hiringgilya, kaya umurong sila. Nanginginig na umiling ang katulong at nagmakaawa kay Tesang na iligtas siya. Tumingin si Tesang patungo sa imbakan, nag-aalala dahil hindi pa rin lumalabas si Cheo. Wala siyang magawa kundi isakripisyo ang kanyang katulong. Nagpumiglas ang katulong at ayaw magpatalo sa kabutihang palad. Sa mismong sandaling iyon, umalis si Cheok sa imbakan. Mabilis na tumayo ang katulong, nagpanggap na ganap ng gumaling ang kanyang katawan at wala nang nararamdamang sakit. Mabilis na nagtipon ang grupo at naghanda na umalis sa ospital. Biglang may narinig na putok ng baril. Ang tunog ay nagmula sa laboratorio. Ang babaeng nakasuot ng kwintas na naging halimaw ay iniunat ang kanyang mga galamay at nagbago ng anyo. Hindi kakaunti ang mga sundalong Hapon na nakakita sa halimaw na nakakulong sa silid. Hindi nagpakita ng takot ang opisyal. Nagpasya si Cheok at ang kanyang ama na manatili sa ospital ng magdamag. Bago iyon, narinig nila mula sa lalaking si Zoria na sa likod ng ospital ay mayroong isang military hospital. Mayroon doon akong isang hindi pangkaraniwang silong na puno ng mga lihim. Karamihan sa mga Koreanong dinala sa ospital ay inililipat doon at hindi na kailanman nakakalabas. Posible na nandoon din si Mayonja. Walang sinabing anumang salita si Cheok. Lumapit siya sa bookshelf at nagpalit ng damit. Tinalikuran siya ni Tesang, nag-aalala na baka mapahamak si Cheok at gusto niyang maghanap ng mas ligtas na paraan. Ngunit si Cheok ay isang determinadong babae na ginagawa ang sinasabi niya. Alam niya na kailangan niyang kumilos ng mabilis upang matapos ang misyon bago malagas ang mga bulaklak ng cherry blossom. Pagkaalis ni Cheok, umalinggaw sa ospital ang anunsyo ng paglikas. Lahat ng pasyenteng nagpapakonsulta ay kinakailangang umalis sa ospital. Pagkatapos ng paglikas,
Inutusan ng opisyal na mag-spray ng nitrogen gas sa laboratorio upang ihanda ang halimaw sa paglipat. Nagsuot ang mga sundalo ng protektibong kagamitan at sinimulang ispray ang nitrogen gas sa silid at patuloy na ispray sa buong proseso ng paglipat. Ang halimaw na ito ay naglalabas ng mga nakakalason na spore sa hangin. Ang mga sundalong hapon ay may protektibong kagamitan, kaya hindi sila naapektuhan. Ngunit ang mga Koreano na nakakulong sa piitan ay walang proteksyon. Bumagsak ang mga spore sa kanilang balat na nagdulot ng mga sugat sa kanilang katawan at sa sandaling iyon, ang bahay ay naging impyerno sa lupa. Sa proseso ng paglipat ng halimaw, lumabas ang mga galamay nito mula sa nakasarang haula na umatake sa mga sundalong nagbabantay. Ang grupo ng mga sundalong nagbabantay ay alinman sa nabago ang anyo o malubhang nasugatan. Sa kabila nito, kalmadong tinanong ng opisyal ang mga nakaligtas kung ang nilalang na nilikha nila ay nagbigay sa kanila ng anumang sorpresa. Ang mga naghihingalong sundalo ay nakiusap sa opisyal na patayin ang kakilakilabot na halimaw na ito habang kaya pa. Ngunit nang marinig ito, hindi natakot ang opisyal. Sa halip ay mas lalo siyang naging interesado. Para sa militar, ang halimaw na ito ay mayroon pa ring halaga at ang tunay na kakayahan nito ay hindi pa ganap na natuklasan. Naniniwala sila na balang araw, mapapaamo ng tao ang halimaw. Si Cheok at Chaco ay palihim na pumasok sa lugar ng military hospital. Dito, natuklasan nila ang mga sundalo. Nag-aasikaso ng mga katawan ng mga Koreano. Kinabukasan, kumalat sa buong lungsod ang isang emergency na balita na dahil sa isang hindi kilalang nakakahawang sakit, maraming bangkay ang dinala palabas ng Oseong Hospital at ang ospital na ito ay permanenteng isasara. Nang marinig ang emergency na balita, mabilis na ipinaalam ng katulong kay Tesang. Siya na ay nag-aalala sa kalagayan ni Cheok at hindi siya mapakali nang marinig niya na ang ospital ay sarado na walang pinapayagang lumabas at may mga machine gun na nakahanda. Sa sandaling iyon, ang nurse na nag-asikaso kay Tesang kahapon ay dumating sa pawn shop at binigyan siya ng isang piraso ng papel mula kay Cheok. Nakasulat dito na natagpuan niya. Si Myungja ay nasa ospital at kasalukuyang nasa ospital. Nag-aalala si Tesang kaya agad siyang nagtanong sa nurse para sa mga detalye, ngunit wala siyang nakuha na maraming impormasyon. Ang nurse ay miyembro rin ng makabayang organisasyon at alam niya lang na may isang kakilakilabot na bagay na nangyari sa ospital. Maraming tao ang namatay, ngunit walang nakakaalam ng eksaktong dahilan. Upang malaman ang katotohanan, ang mga miyembro ng organisasyon ay pumasok sa ospital ng isa-isa, ngunit walang nabuhay na nakabalik. Nang marinig ito, nagpasya si Tesang na dapat siyang pumasok sa ospital sa anumang paraan. Upang makapasok sa Oseong Hospital, hinanap niya ang asawa ni Ishikawa at humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, dahil sa kumakalat na sakit sa loob ng ospital, hindi niya matutulungan si Tesang kahit makapasok pa siya, kaya magalang siyang tumanggi. Gayunpaman, nakumpirma ni Tesang na nasa loob pa rin ng ospital si Mayonja. Ngayon, wala na siyang ibang paraan kundi gumawa ng sarili niyang plano para makapasok. Nagpasya si Tesang na dapat siyang makakuha ng detalyadong mapa ng ospital at ibinigay niya ang gawaing ito sa kanyang katulong. Bukod pa rito, naalala niya ang bilin ng nurse na humiling na ngayong gabi sa alas negatibo 1-0. Kailangan siyang magpaputok ng mga fireworks bilang senyas sa silangang bintana ng Oseong Hospital. Humingi rin siya ng tulong kay Tesang na iligtas ang mga kababayan niyang nakulong sa loob ng ospital sa anumang paraan. Gayunpaman, binabantayan pa rin si Tesang ng mga tauhan ni Ishikawa. Upang maiwasan na mahuli, naglibot siya. Hanggang sa wakas ay pumasok siya sa isang sastre para bumili ng sulit. Lihim na ibinigay sa kanya ng may-ari ng tindahan ang isang retrato ng isang babae at sinabing galing ito sa Moonlit Bar. Hindi nakilala ni Tesang ang babae sa larawan, kaya pumunta siya sa bar upang magtanong. Hindi alam ng waiter kung sino ang babae sa larawan, ngunit alam niya na ang larawan ay pininturahan ng Hapon na pintor na si Satomi. Si Sachimoto ay madalas na pumupunta sa bar kamakailan, kaya madalas na siyang nakikilala ng mga empleyado. Madalas na iginuguhit ni Sachimoto ang isang retrato ng isang Koreanong babae. Nang marinig ang pangalan ni Sachimoto, nagningning ang mga mata ni Tesang. Sinabi ng waiter na mayroon siyang appointment kay Sachimoto ngayong gabi. Agad na iminungkahi ni Tesang na gusto niyang sumama sa pagpunta. Gayunpaman, nang maghanda na siyang sumama sa empleyado sa bar, isang grupo ng mga Japanese hoodlum na nagkaroon ng alitan sa kanya, dati ay humarang sa kanya. Ayaw niyang palampasin ang pagkikita kay Sachimoto, kaya napilitan si Tesang na makipaglaban sa mga hoodlum. Kahit na 2 kamay lang ang gamit niya, at kahit na matapang siyang lumaban, halos mawala na siya dahil sa sobrang dami ng kalaban. Sinubukan ni Tesang na humingi ng tulong sa isang dumadaang pulis, ngunit mabilis na ipinaliwanag ng mga hoodlum sa pulis na tinuturuan lamang nila ng leksyon ang isang Koreano. Alam na Koreano si Tesang, binaliwala siya ng pulis at umalis na lang. Ang pagmamalaki ni Tesang bilang isang mamamayan ay seryosong nasaktan. Hindi na niya kinaya at sinipa niya ang pinuno ng mga hoodlum na nagpatumba sa kanya at ang iba pa ay natakot at umatras. Matapos ang laban, naglakad si Tesang patungo sa isang pribadong silid sa bar. Ngunit wala na si Sachimoto. Bumalik siya sa kanyang pawn shop upang gamutin ang kanyang mga sugat. Hindi niya inaasahan na dinala ng empleyado ng bar si Sachimoto sa kanya. Alam ni Sachimoto na gusto ni Tesang na pumasok sa ospital upang iligtas ang mga tao, kaya iminungkahi niya na samantalahin ang kanyang kakayahang makapasok at makalabas ng ospital ng malaya upang ipasok si Tesang. Itinago niya si Tesang sa ilalim ng upuan ng kotse at tahimik siyang ipinasok sa ospital. Pagdating nila sa silid ng kagamitan sa unang palapag kung saan sila nagkita ni Cheok, nakita nila na walang tao sa silid. Tiningnan ni Tesang ng maigi ang paligid.
at nakita ang bakas na iniwan ni Cheok. Nang makita na hindi pa rin kumikilos ang kalaban, sinamantala ni Cheok at ng kanyang ama ang dilim upang pumasok ng palihim sa ospital sa pamamagitan ng bentilasyon. Natuklasan nila ang ebidensya ng malupit na eksperimento ng militar ng Hapon. Sa laboratorio, may mga taong buhay pa. Sa ilalim ng kanilang nagmamakaawang tingin, hindi niya matiis, kaya dinala ni Cheok ang lahat para tumakas sa pamamagitan ng bentilasyon. Nang papalapit na sila sa pinto ng labasan, kumatok siya sa pader upang magsenyas sa kanyang ama. Gayunpaman, sa kasamaang palad, may isang grupo ng mga sundalong Hapon na umiinom ng alak sa bubong. Hindi naglakas loob ang ama ni Cheok na sumagot sa kanyang senyas dahil narinig ng mga sundalo ang tunog at papalapit na sila sa takip ng bentilasyon. Upang iligtas ang kanyang anak, sinuong niya ang panganib na magpakita. Sa mismong sandaling ito, sumabog ang signal fireworks sa kalangitan. Nang maibaling ang atensyon ng mga sundalo, mabilis na kumilos ang ama ni Cheok upang patumbahin sila. Nang marinig ang tunog ng double kill, agad na gumapang si Cheok mula sa bentilasyon at sumali sa laban. Sa kritikal na sandali, dumating si Tesang sa tamang oras upang tulungan si Cheok na talunin ang kalaban sa likod niya. Pasensya na, medyo nahuli ako. Pumayag si Cheok na tulungan si Tesang na hanapin si Mayonja. Ngunit hiniling niya na ilabas niya ng ligtas ang mga taong iniligtas niya. Kung pababayaan sila, magiging subject sila ng eksperimento sa impyernong ito na parang krematoryo. Araw-araw ay may namamatay at ang mga malupit na Hapons ay gumawa na ng maraming ganoong mga hindi makataong bagay. Kahit na nabigla si Tesang sa ginawa ng militar ng Hapon, ayaw niyang makakuha ng problema. Ngayon, siya mismo ay nasa panganib. Kung hindi niya mahanap si Mayonja, maaaring mawala sa kanya ni Ishikawa ang lahat ng kanyang ari-arian anumang sandali. Ang tanging layunin niya ay mahanap si Mayonja. Ito ang iminungkahi mo, kaya gawin mo ito. Gayunpaman, nang tingnan niya ang determinadong mga mata ni Cheok, alam ni Tesang na hindi niya matatanggihan ang pagtulong. Naramdaman ni Tesang na kahit baliktarin pa niya ang Oseong Hospital, mahirap pa ring hanapin si Mayonja. Sa walang pag-asa na sitwasyong ito, wala siyang magawa kundi tulungan si Cheok at ang mga babae. Pinadala niya ang mga nakaligtas sa kwarto ni Sachimoto, na may balak na itago sila sa mga kargada upang mailabas kapag dumating ang tamang pagkakataon. Nalaman ng hukbong Hapon ang pagtakas ng mga tao at nagsimula ng paghahanap. Pagpasok ng mga nakaligtas sa kwarto ni Sachimoto, bigla silang sumigaw nang makita nila ang sunod-sunod na mga larawan ng katawan na nakasabit sa dingding na nakakuha ng atensyon ng mga sundalong Hapon. Sa sandaling iyon, nakilala rin ni Cheok ang mga larawang ito. Mabilis na sinabi sa kanya ni Taisang ang tungkol sa kanyang pakikipagtagpo kay Sachimoto at kung paano niya nakita ang larawan ng kanyang ina. At pagkatapos ay lumitaw si Sachimoto sa likuran ni Cheok. Ipinakita niya ang larawan ng kanyang ina kay Sachimoto. Sana'y makahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang ina pagkatapos ng maraming taon ng paghahanap. Gayunpaman, tila walang alam si Sachimoto kung nasaan ang kanyang ina at sinabi lamang na umaasa siyang magkaroon ng pagkakataong makita itong muli. Lubhang na dismaya si Cheok. Ang kanilang agarang layunin ay ilabas ang mga nakaligtas sa ospital. Mabilis na nakabawi si Cheok. Itinago nila ang mga nakakulong sa mga kariton at kahon at isang batang lalaki ang nagpanggap na kariton upang makatakas sa ilalim ng takip ng kadiliman. Ayon sa tagubilin ni Taisang, dinala niya ang mga tao sa pawn shop. Narinig ng sundalo ang sigaw ni Sachimoto, kaya agad niyang iniulat ito sa kanyang nakatataas. Mabilis na nagpadala ang nakatataas ng mga tao upang hanapin si Sachimoto at hinarang siya sa daan. Narinig ni Taisang at Cheok ang boses ng nakatataas, kaya't agad silang nagtago sa likod ng pader, magkatabi. Nang maghinala ang commander, mabilis na sinabi ni Sachimoto na inaayos niya ang mga gamit sa kwarto. Matapos suriin ang basurahan ng lalaking nagtutulak nito, kinumpirma ng commander na walang kahinahinala at umalis. Pansamantalang lumipas ang panganib. Kinuha ng ama ni Cheok ang mapa ng ospital. Habang nagtatago sila doon, nailigtas nila ang ilang Koreano na inalipin ng hukbong Hapon, kabilang ang isang lalaking nakasuot ng salamin. Siya ay inatasang maglinis bilang kapalit ng kanyang mga kababayan at nakita na si Mianzi na nakakulong sa piitan sa silong. Napapaligiran si Mianzi ng mga nakamamatay na spore sa hangin. Nanginginig siya sa sulok upang maiwasan ang impeksyon at maswerteng nakaligtas. Hiniling niya sa lalaking ito na magpadala ng mensahe kay Ishikawa na nagsasabing nakakulong siya doon. Ayon sa lalaking may salamin, si Mianzi ay maaaring nasa ikalawang piitan sa basement. Ngunit 3 oras na lang ang natitira bago sumikat ang araw. Hindi na maaaring manatili si Sachimoto kasama nila ng mas matagal dahil sa takot na maging kahinahinala, kaya nagmamadali siyang umalis at bumalik sa kanyang trabaho. Nais ni Taisang na hanapin si Mianzi ng mag-isa, ngunit iginigiit ni Cheok na tutuparin ang kanyang pangako na tulungan siya. Magkasama silang bumalik sa rooftop at sumilong sa basement sa pamamagitan ng daanan. Sa sandaling ito, ang kaibigan ni Taisang. Nakabati na rin si Juntik sa ospital at nakita ang ama ni Cheok. Nakakadiskubre lamang ng isang sundalong Hapons gamit ang kanyang karayom. Galit si Juntik sa mga Hapon at sinaksak niya ang bawat sundalo isa-isa. Ngunit dahil sa kanyang malakas na kilos, napansin sila ng mga kalapit na sundalo. Tumunog ang alarma. Nang malaman ng mga Hapon na may nanghihimasok, ang lahat ng puwersa sa ospital ay nasa mataas na alerto. Sa parehong oras, lumitaw din ang asawa ni Ishikawa. Mula sa kanyang nakaraang pag-uusap kay Taisang, nahulaan niya na gumagawa siya ng kaguluhan sa ospital. Kaya't ipinabatid niya sa komandante
ng hukbo na hindi dapat mamatay o makatakas si Mianzi bago siya manganak. Inutos agad ng komandante na ilipat si Mianzi sa ibang selda. Sa proseso, nakuha ng halimaw ang atensyon ng halimaw sa sigaw ni Mianzi. Natuklasan nito na gumagalaw ang mga tao sa pamamagitan ng elevator at sa isang tiyak na antas ng katalinuhan, naisip ng halimaw na gamitin ang elevator upang makatakas sa silid na kinukulong nito. Pagkatapos mailipat si Mianzi ng mga sundalo at naghahanda na silang sumakay sa elevator upang umalis, bigla silang sinalakay ng halimaw. Narinig na nakatataas ang ingay mula sa basement. Sa pag-aakala na may mga nanghihimasok, agad niyang inutusan ang mga sundalo na palakasin ang depensa sa lugar na ito. At nakita ng iba, napansin ng mga sundalong nagbabantay sa labas ng kwarto na hindi na nila maaaring gamitin ang ligtas na daanan tulad ng dati. Sa kabutihang palad, minsan nang binanggit ni Tachimoto ang isa pang daan patakas. Maaari nilang sundan ang daan na ito upang makarating sa laundry room at mula doon ay makahanap ng paraan upang bumaba sa basement. Nang umakyat ang mga sundalo sa rooftop upang linisin ang pinangyarihan, napansin ng isa na nabuksan ang takip ng ventilasyon at agad itong sinuri. Sa huli, nahuli nila si Cheok at ang iba pa sa laundry room. Narinig ang putok ng baril sa labas na nakakuha ng atensyon ng mga sundalo at mabilis na inagaw ni Cheok ang baril ng sundalo. Si Taisang, kahit nasugatan, sinusubukan ding lumaban at makipagbuno sa mga sundalo. Sinamantala ni Juntik ang pagkakataon upang tumakas. Ang dahilan kung bakit iniwan ni Juntik ang kanyang mga kasama sa oras ng panganib ay dahil sa kanyang tunay na pagkatao. Siya ay talagang miyembro ng isang lihim na anti-hapong organisasyon. Hindi pa nagtagal, nakatanggap ang organisasyon ng balita na binomba ang Tokyo. Nagnanakaw ang mga Hapon sa buong lungsod upang makalikom ng pondo para sa digmaan. Nagplano silang mag-organisa ng isang fundraising event sa lungsod kung saan magtitipon ang mga mataas na opisyal na pro-Hapon at mga komandante ng hukbo ng Hapon. Ito ay isang magandang pagkakataon upang sirain sila minsan at para sa lahat. Pinahalagahan ng organisasyon ang pagkakataong ito at nagplano na mag-install ng mga bomba sa pinangyarihan ng mas maaga. Ang tanging taong nakakaalam ng lokasyon ng bomba ay isang miyembro ng makabayang organisasyon. Hindi inaasahan, biglang sinalakay ng mga Hapon ang lugar ng pagpupulong ng organisasyon. Inaresto ang taong ito at isa pang miyembro at ikinulong sila sa ospital ng Ungseo. Nang malaman ito ni Jontek, inilagay niya sa panganib ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsunod kay Taisang upang makapasok sa ospital. Sa katunayan, nagkasundo na sila noon na pagkapasok sa ospital, maghihiwalay sila. Pagkatapos umalis sa tabi ni Taisang, nakarating si Juntek sa bilangguan at matagumpay na natagpuan ang kanyang mga kasamahan. Akala ng dalawa na dumating si Juntek upang iligtas sila, ngunit sa katotohanan, alam ni Juntek na hindi niya sila mailalabas ng ligtas at inuna ang kapakanan ng lahat. Nais niyang kunin ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng bomba mula sa makabayan. Ngayon ay ilang araw na lang ang natitira bago ang fundraising event at ito ay isang pagkakataon na hindi maaaring palampasin. Ang makabayan ay dumaan sa malupit na pagpapahirap dito at iginigiit na iligtas muna siya ni Jontek bago ibunyag ang impormasyon tungkol sa bomba. Habang nag-aalinlangan pa si Jontek, napalibutan siya ng mga sundalo. Nahulog si Jontek sa kamay ng kaaway at dinala sa bilangguan. Sa laboratorio, naghinala ang militar na may mga kasabwat si Jontek at hiniling sa kanya na isulat ang mga pangalan ng mga kasabwat pati na rin ang layunin ng pagpasok sa ospital. Kung hindi, sa loob ng isang oras ay nasa dissection table na siya. Sa pagtingin sa nakakatakot na laboratorio, naunawaan ni Jontek na maaaring siya ang susunod na i-dissect, kaya siya ay nawala ng pag-asa. Upang iligtas ang kanyang buhay, napilitan siyang isulat ang pangalan ni Taisang at ng iba pa, pati na rin ang dahilan ng kanilang pagpasok sa ospital. Hindi alam ni Jontek na nalaman ng kanyang ama, ang pinuno ng isang guild, na nahuli ang kanyang anak at nagpadala ng malaking halaga ng pera sa hukbo, umaasa na mailigtas siya. Bukod pa rito, nakipagtulungan din ang lingkod ni Taisang sa pinuno ng guild upang magplano ng pagliligtas kay Jontek. Samantala, sa labas ng silid, nagpapatuloy ang matinding labanan. Walang awa ang halimaw sa pagwasak at hindi ito kayang labanan ng tao. Sa huli, napilitan si Taisang na harapin ang mga sundalo, ngunit sa matinding labanan, bumukas ang kanyang dating sugat at dumugo ng husto. Mabilis na kinuha ni Cheok ang pulbos at gasa upang bendahe ang kanyang sugat. Nagpasya silang maghiwalay ng kanyang ama upang hanapin si Mianzi. Hahanapin niya sa ikatlong palapag habang sa pangalawang palapag naman si Cheok at Taisang. Inilabas ni Cheok si Taisang sa laundry room. Bigla niyang naalala ang putok ng baril at naramdaman na mayroong mali. Naghinala siyang may ibang nanghihimasok bukod sa kanila. Pagkatapos niyang magsalita, nakakita si Taisang ng isang patay na sundalo sa lupa. Sumunod ay naririnig ang malalakas na yapak. Taisang! Tinaas ni Taisang ang kanyang ulo at nakita ang isang malaking, pangit na halimaw na papalapit sa kanya. Ang halimaw ay patuloy na sinasalakay si Taisang. Sa sandaling ito, pumasok si Cheok sa silid, mabilis na kinuha ang baril sa sahig at sumalakay. Matapos magpaputok ng ilang beses, napagtanto ni Cheok na wala na siyang bala. Hinila ni Taisang si Cheok upang tumakas, ngunit hinabol sila ng halimaw gamit ang mga bala sa loob ng katawan nito. Narinig ng ama ni Cheok ang ingay at mabilis na tumakbo. Nang makita ang kakilakilabot na halimaw, natakot siya na halos hindi siya makahinga. Nagtago sina Taisang at Cheok sa isang bodega.
Habang ang halimaw ay patuloy na binabangga ang bakal na pinto ng bodega, ibinuhos ng ama ni Cheop ang alak at pampasabog sa sahig. Pagbaril ng isa upang akitin ang atensyon ng halimaw at eksaktong tumama sa pampasabog sa lupa. Bumulusok ang apoy na nagpigil sa halimaw na lumapit sa bodega. Tiningnan ni Cheop ang mapa ng ospital at naghahandang tumakas, ngunit napalibutan siya ng mga bantay. Iginigiit ni Cheop na lumaban hanggang sa huli, ngunit sininyasan siya ni Taisang na iligtas muna ang kanyang buhay. Buhay ka pa, may pag-asa pa. Nang marinig ito, sumuko si Cheop. Ang dalawa ay dinala sa piitan. Nakilala ng iba pang mga nakakulong si Taisang at tinawag ang kanyang pangalan. Nalaman ng pinuno ng mga bantay na si Taisang ay isang sikat na may-ari ng pawn shop at dinala siya sa isang pribadong opisina. Kamakailan, ang Tokyo ay nakaranas ng matinding pag-atake. Ito ay naging tiwangwang. Nagpa siya ang pinuno na manatili sa kabisera, kasama ang kanyang pamilya. Kung masisiguro ni Taisang ang isang maunlad na buhay para sa kanya sa hinaharap, pakakawalan niya si Taisang. Naunawaan ni Taisang na ang taong ito ay humihingi ng tulong sa kanya, kaya't gumawa siya ng isang hiling. Pumayag ang pinuno na makipagtulungan para sa pera. Una, ibinalik niya si Taisang sa bilangguan at ibinalita sa kanyang lingkod. Sa tamang oras, lilihain ng pinuno ang mga bantay ng bilangguan at ipapaalam kay Taisang ang kinaroroonan ni Cheop. Bago umalis sa bilangguan, nangako si Taisang sa mga makabayan na babalik siya upang iligtas ang lahat. Upang maiwasan ang liham na maglaho, ibinigay niya sa kanila ang susi ng bilangguan. Samantala, si Cheop na may malakas na personalidad ay matigas ang ulo. Ayaw magsalita ng Hapon sa mga sundalo ng Hapon. Kahit pa nahaharap siya sa kanilang panlilibak, tumanggi siyang sumuko. Nang makita ng opisyal ng militar ang katigasan ng ulo ni Cheop, hindi niya maiwasang magkaroon ng ibang pananaw sa kanya. Nang mapansin niyang ang tingin ni Cheop ay parang isang taong kilala niya, dinala niya siya sa kanyang laboratorio. Si Cheop ay nailigtas at sinagot ang lahat ng mga tanong ng taong iyon. Sinabi niya na pumunta siya sa ospital upang hanapin ang kanyang ina at sa kahilingan ibinunyag ang pangalan ng kanyang ina. Pagkatapos marinig ito, agad na napagtanto ng opisyal na ang subject ng eksperimento na naging halimaw ay ang ina ni Cheop. Nagbigay ang opisyal kay Cheop ng isang baso ng tubig at inilagay sa harap niya. Pinaghihinala ang tinititigan ni Cheop ang baso ng tubig. Ininom ng opisyal ang buong baso sa harap niya na nagpapahiwatig kay Cheop na maaari siyang uminom ng walang alalahanin. Walang sinuman ang nag-akalang lihim na nilagyan ng opisyal ng virus ang tubig ni Cheop na nagnanais na gawing halimaw ang mag-ina. Pagkatapos, pinigilan ng opisyal si Cheop at nagpadala ng mga sundalo upang mahigpit na bantayan siya. Ang lalaking may salamin ay bumalik sa grupo. Nang ibinabalik niya si Cheop sa selda, naglagay siya ng maliit na kutsilyo sa kamay niya. Hindi inaasahan ni Cheop na ang seldang kinukulong sa kanya ay dating kinalalagyan ng kanyang ina. Ang kanyang ina, na nagmamahal sa kanyang anak, ay gumamit pa ng dugo upang isulat sa pader ang mga salita na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal kay Cheop. Nakita ang mga mansa ng dugo sa pader. Naalala ang larawan ng kanyang ina na matagal na niyang hindi nakikita. Humagulhol si Cheop at nalunod sa kalungkutan. Di nagtagal, natagpuan ni Taisang ang lugar kung saan nakakulong si Cheop. Mabilis na inasikaso ang mga bantay, binuksan ang pinto ng bilangguan at inihanda siyang dalhin. Naisip ni Cheop na maaaring nasa isang lugar pa ang kanyang ina sa ospital, kaya't nagpa siya siyang kumilos ng mag-isa upang hanapin siya. Mabilis na pinigilan siya ni Taisang dahil ngayon ay puno ang ospital ng mga sundalong Hapon at may isang mabangis na halimaw na maaaring lumitaw anumang oras. Lubhang mapanganib para kay Cheop na kumilos ng mag-isa. Naiintindihan ni Cheop na nag-aalala si Taisang sa kanya, ngunit hindi niya alam ang kalagayan ng kanyang ina. Hindi niya maaaring iwanan ang kanyang ina at umalis. Ang tanging bagay na Cheop, ang magagawa lamang ni Cheop ay bigyan si Taisang ng isang mainit na yakap. Napilitan si Taisang na pakawalan siya. Bago siya umalis, niyakap ni Taisang si Cheop at sinabi sa kanya na mag-ingat ng husto. Pagkatapos ay pinanood niya siyang umalis na mailuha sa kanyang mga mata. Sa mata ng lahat, si Taisang, na nagpapahalaga sa pera, ay sa katunayan ay hindi isang tao na naghahanap lamang ng kanyang sariling kapakanan. Nang siya ay bata pa, ang ina ni Taisang ay miyembro ng isang lihim na organisasyong paglaban. Bago siya magsakripisyo para sa bansa, itinago siya ng kanyang ina na sinabihan siyang mabuhay at tandaan ang kanyang mga salita. Depende sa kanyang katalinuhan, binuo ni Taisang ang kanyang karera. Patuloy na pinanatili ang prinsipyo ng pagprotekta sa kanyang sarili at hindi kailanman gumagawa ng anumang bagay na makakasama sa kanyang interes o ang kanyang buhay. Hanggang sa makilala niya si Cheop, isang masigasig at mabuting pusong babae na lubusang nagpabago sa kanya. Mula nang nangako siya kay Cheop na ililigtas ang mga tao dito, patuloy na lumalaban si Taisang. Pagkatapos maghiwalay kay Cheop, bumalik si Taisang sa bilangguan, ngunit napansin na walang tao doon. Ang tanging nakaharap sa kanya ay ang nakakatakot na malaking halimaw. Sa pagkakataong ito, hindi lang nakatakas si Taisang mula sa halimaw, kundi nailigtas din niya ang mga bilanggo na katatakas lang sa bilangguan. Hindi inaasahan, biglang lumitaw ang halimaw. Sinabihan ni Taisang ang mga bilanggo na tumakas at siya ay nanatili sa likuran. Sa sandaling ito, napansin ni Taisang ang mga compressed gas cylinder sa sahig. Nang makita ang halimaw na papalapit, pinilit ni Taisang na basagin ang cylinder ng compressed gas. Agad na napuno ng manipis na usok ang buong pasilyo. Sinamantala ni Taisang ang pagkakataon upang dalhin ang mga tao palayo sa pinangyarihan, pansamantalang naligtas
iligtas ang kanilang buhay. Hindi maintindihan ni Taisang kung bakit biglang nagpanik ang mga tao at tumakas na hindi sumusunod sa kanilang kasunduan na manatili sa bilangguan at maghintay sa kanya na humantong sa trahedya ng ilang bilanggo. Ipinaliwanag ng makabayan na ang mga tao ay natatakot na iwanan sila ni Taisang, kaya pinili nilang iligtas ang kanilang sarili. Sa lahat ng paraan, ang reputasyon ni Taisang ay napakasama noon. Nakita ng mga tao na kahit hindi siya nangahas na sumali sa anti-hapong organisasyon ng paglaban, na nagpapatunay na siya ay makasarili. Hindi nagtagal, nakilala ng ama ni Cheok si Taisang. Mula sa kanya, nalaman niya ang tungkol sa nangyari kay Cheok at sa kanyang asawa. Sinabi ni Taisang sa ama ni Cheok na dalhin ang lahat upang magtago habang hahanapin niya si Cheok. Naalala ni Cheok na tinanong siya ng opisyal tungkol sa kanyang ina, kaya maaaring alam niya ang kinaroroonan nito. Kinuha niya ang baril at hinarap ang opisyal. Sinubukang pilitin siyang sabihin ang totoo. Inamin ng opisyal na uminom ang ina ni Cheok ng isang espesyal na likido na ginawa ng ospital, na kinokontrol ang kanyang utak at sa huli ay naging halimaw. Hindi makapaniwala si Cheok na ang ina na mahal niya ay hindi na tao. Samantala, nasisiyahan ang opisyal sa sitwasyong ito na kung saan ang lahi ng tao ay nag-evolve ng ganoon. Hindi siya balak itigil ang halimaw. Upang mahanap ang kanyang ina, sinamantala ni Cheok ang pagpasok ng isang sundalo sa silid upang magulat sa opisyal at kinontrol niya ito. Pagkatapos, nagpalit siya ng uniforme ng militar at dinala ang opisyal upang hanapin ang halimaw. Pagkalayo pa lang ng kaunti ng dalawa, nakakita sila ng isang grupo ng mga sundalo. Ang halimaw ay patuloy na pumapatay ng maraming sundalo. Lumapit ang mga tao upang hilingin sa opisyal na payagan silang sirain ang halimaw upang pigilan itong magdulot ng mas maraming pinsala sa sangkatauhan. Ang opisyal na nakaharap sa mga sundalo ay sa katunayan ay nakikipag-usap kay Cheok at sinabi sa kanya na ang tanging paraan upang mapigilan ang halimaw ay ang sunugin ito. Napansin ng mga sundalo si Cheok sa likuran. Nagpadala agad ang opisyal ng mga tao upang pumunta sa likuran at pigilan siya. Nang magising siya, nakita ni Cheok na nakakulong na naman siya, nakakadena ang kanyang dalawang kamay. Sa labas, may isang grupo ng mga sundalo na nakatutok ang kanilang mga baril sa kanya, handang magpaputok. Ang lugar na ito ay ang bilangguan na ginamit upang ikulong ang halimaw. Nais ng opisyal na makipagkita ang halimaw kay Cheok upang subukan kung mayroon pa itong pagkatao. Sinundan ng mga sundalo ang utos ng opisyal at ginamit ang nitrogen gas upang akitin ang halimaw na pumunta doon. Nang makita niya ang kanyang ina na naging isang nakakatakot na anyo, napuno si Cheok ng takot. Sa sandaling aatakihin na ng halimaw si Cheok, sumigaw siya ng malakas at biglang huminto ang halimaw. Agad nitong naalala ang mga masasayang sandali na kasama ni Cheok. Sa huli, natagpuan ni Cheok ang kanyang ina at kahit na naging halimaw, naaalala pa rin ng ina na ang taong nasa harap niya ay ang kanyang anak. Ngunit hindi iyon ang resulta na nais ng opisyal. Agad siyang nag-utos na hulihin ang halimaw. Daang-daang sundalo ang sumunod sa utos at nagpaputok. Isinakripisyo ng halimaw ang sarili upang protektahan si Cheok. Sa kabila ng pagdudugo, sinubukan pa rin itong protektahan siya. Upang iligtas si Cheok, ginamit ng halimaw ang kanyang mga galamay upang putulin ang kadena at itulak siya sa ligtas na lugar. Nag-iisa, hinarap nito ang matinding pag-atake ng mga sundalo. Nang unti-unting bumagsak ang halimaw, sinamantala ni Taisang ang pagkakataon upang ilabas si Cheok. Sa kanyang mga luha, sinubukan ni Cheok na bumalik sa kanyang ina. Naunawaan ni Taisang ang katotohanan at tinapik siya sa likod upang patahimikin siya at hikayatin siyang kumalma. Pansamantalang nagtago ang dalawa sa isang pasilyo. Binigyan ni Taisang si Cheok ng isang karamel na candy at ikinuwento ang tungkol sa kanyang namatay na ina. Naniniwala siya na ang tanging hangarin ng mga magulang ay ang mabuhay ang kanilang mga anak ng may kapayapaan. Sa pamamagitan ng paghihikayat ni Taisang, nakabawi si Cheok. Nagpalit ang dalawa ng mga uniforme ng sundalo upang makihalubilo sa ika-5 pangkat. Sa panahon ng inspeksyon, natagpuan nila ang ama ni Cheok at ang iba pa. Sa sandaling ito, ang commander. Narito ang komandante na may kasamang tao sa harap ni Taisang na nagnanais na tumakas kasama ang lahat. Nang magtipon-tipon na ang lahat, tiningnan ni Taisang ang kanyang relo. May 0 minuto pa bago ang oras na napagkasunduan nila ng kanyang lingkod. Maagang nakatanggap ng balita ang lingkod at dumating sa labas ng ospital. Naghahanda para sa koordinasyon sa loob. Ang taong tutulong sa kanila na tumakas ay si Ishikawa. Noon, nalaman ng pinuno ng guild mula sa talaan ng pamilya ni Taisang kung paano ililigtas ang kanyang anak na si Jontek. Agad niyang sinubukang ibalita ito kay Ishikawa. Parehong pumasok sina Taisang at Jontek sa ospital upang imbestigahan ang kinaroroonan ni Mayonja. Kasalukuyang nasa ospital si Mayonja. Sa wakas ay natagpuan ni Ishikawa ang kinaroroonan ng kanyang kerida. Pumunta ka agad sa ospital sa ilalim ng dahilan na mag-imbestiga sa pagkawala ng mga babae. Sa totoo lang para lang makapasok ang sasakyan ng pulis sa loob ng ospital. Ang driver sa sasakyan ay isang alipin na nagpanggap na pulis. 0 minuto na lang ang natitira para makatakas. Nagmamadali ang lahat na gumawa ng tali mula sa mga kumot sa kama para itapon palabas. Sa ilalim ng gabi, ligtas na naibaba ang bawat sundalong Koreano. Si Cheok ay proaktibong tumayo sa pinto para magbantay kay Taisang na hindi gustong maiwan ang babaeng mahal niya. Pinayuhan ko siyang umuna. Pagkatapos niyang magsalita, isang sundalo ang biglang
nagbukas ng pinto at pumasok. Nang makita ang mga bilanggo na naghahandang umalis, ang lalaking nakasalamin ay hindi nagsalita, kaagad na pinatay ang sundalo. Yumugong ang mga putok ng baril sa buong ospital. Lahat ng mga sundalo ay tumakbo patungo sa pinagmulan ng ingay ng baril. Nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na paalala ni Taesang sa mga bilanggo na kumilos kaagad. Pagkatapos, kasama si Cheok, inayos niya ang depensa sa pinto ng pasilyo na gustong patagalin ang oras para sa mga bilanggo. Nang matapos ang lahat, sumugod ang mga sundalong Hapon at pinagbabaril sila. Nagtago ang tatlong tao sa likod ng mga mesa at upuan, naghintay hanggang sa tumahimik ang mga putok ng baril. Sa kanila inilabas ang kanilang mga ulo. Naitaboy nila ang isang alon ng mga sundalong Hapon. Ngunit sa labas ng pasilyo, hindi naglakas loob ang mga Hapon na sumugod ng walang ina. Nang makahinga ang ilang tao, biglang napansin ni Cheok na ang lalaking nakasalamin sa tabi niya ay hindi na gumagalaw. Nang lumingon siya, nakita niya na siya ay nabaril at naghihingalo. Sa huling sandali ng kanyang buhay, sinabi ng lalaking nakasalamin ang kanyang pangalan kay Cheok at pinakiusapan siya na bisitahin ang kanyang ina para sa kanya at sabihin sa kanya na miss siya ng kanyang anak. Pagkatapos niyang magsalita, umanaw na ang lalaking nakasalamin. Walang oras si Cheok para magdalamhati, kaya mabilis siyang umalis sa lugar na ito. Naibaba na ng lahat ang lahat ng mga bilanggo. Si Cheok at Taesang ay napigilan lang ang sakit at bumalik sa loob. Unang inilabas ni Taesang si Cheok at nang ligtas na siya, sinabi ni Taesang ang kanyang desisyon. Mananatili siya para tulungan ang lahat na harangin ang mga Hapon at agawin ang kanilang atensyon. Hinihiling niya sa mga makabayang mandirigma na pigilan si Cheok. Bumalik si Cheok at nakita ang mga mandirigma na bumababa. Pagkatapos, itinapon ni Taesang ang tali palabas. Biglang naintindihan ni Cheok ang intensyon ni Taesang at naghanda siyang sumugod, ngunit pinigilan siya ng mga mandirigma. Pinayuhan nila si Cheok na huwag gumawa ng walang isip na aksyon dahil kung hindi ay malalagay sa panganib ang mga bilanggo na naghihintay ng tulong. Tumingin si Cheok sa loob ng sasakyan na may sakit sa puso at pagkatapos ay tumingala sa walang laman na bintana. Sa sandaling ito, puno ng determinasyon na tumingin si Taesang sa labas ng bintana at pagkatapos ay lumingon siya sa labas upang harapin ang mga sumusugod na sundalong Hapon. Galit niyang pinagbabaril ang mga Hapon. Ang tunog ng mga putok ng baril ay umalinggaw sa buong ospital, habang ang truck na puno ng mga bilanggo ay tahimik na tahimik. Ang lahat ay yumuko at nagdasal para kay Taesang. Umiiyak na tumingin si Cheok sa ospital. Pagkatapos ng maikling panahon, naubusan ng bala si Taesang at wala siyang ibang magawa kundi magtago sa duct ng bentilasyon sa bubong. Nang makita niyang sumusunod din ang mga sundalong Hapon, nataranta si Taesang, nadulas ang kanyang paa at nahulog sa isang tambakan ng basura na puno ng mga tuyong buto. Hindi alam ni Taesang kung paano siya nabuhay. Ang tagapamahala ng bahay ay nagbenta ng mahalagang mga antik para iligtas ang mga bilanggo ng Korea. Una niyang ginamit ang kanyang koneksyon para pakawalan si Juntet at pagkatapos ay kaagad na bumalik sa tindahan para ayusin ang lahat. Ang alipin ni Taesang ay sumama sa kotse ni Ishikawa at ligtas na umalis sa ospital. Pagkatapos ay pinababa si Mayong-ja mula sa kotse. Si Yeon-ja ay emosyonal na sumugod kay Ishikawa, ngunit siya ay nagpakita ng pagkasuklam, itinulak siya at sinabihan siyang maligo. Pagkatapos noon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang mga bilanggo ng Korea. Dalawang truck ang nagsimula sa isang matinding paghabol sa mga kalye ng kabisera. Hinabol ng mga tauhan ni Ishikawa ang truck malapit sa bar na Moonlight. Biglang, isang grupo ng mga Koreanong tao na kumakanta at sumasayaw ang sumugod at humarang sa kanilang daan. Nakita ng mga tauhan ni Ishikawa na lumalayo ang truck at sa pag-aalala, mabilis silang umatras sa isang maliit na kalye para ipagpatuloy ang paghabol. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga driver ng pedicab ang lumitaw sa harapan, humarang sa kanila sandali. Nang mahabol ng mga tauhan ni Ishikawa ang truck, nagulat silang makita na walang laman ang loob ng sasakyan. Sa galit, wala siyang ibang magawa kundi utusan ang pag-aresto sa alipin ni Taesang. Sa panahong ito, sinamantala ng samahan ng mga makabayan ang kaguluhan ng mga tao at ginamit ang mga pedicab para ilipat ang mga bilanggo sa ligtas na lugar. Si Cheok at ang kanyang ama ay nakasakay din sa isang pedicab, papalabas ng kabisera. Sa buong biyahe, hindi nagsalita si Cheok. Tinitingnan niya ang mga nalalaglag na bulaklak ng cherry na naiisip si Taesang, hindi niya alam kung buhay pa ba ito. Matapos ang kaguluhan sa ospital, bumalik ang opisyal sa laboratorio. Ngunit nagulat siyang malaman na may uminom na ng tubig na naglalaman ng virus. Kinuwestiyon niya ang kanyang mga tauhan na nakatali sa loob ng laboratorio ni Taesang kung sino ang uminom ng tubig sa baso. Ang mga tauhan niya ay alam lang na may ilang taong pumunta sa silid na ito, kasama sina Cheok, Taesang, at Mayong-ja. Mukhang sa tatlong iyon, may isang uminom ng tubig na may virus. Sa sandaling ito, bumangon si Taesang mula sa tambak ng mga tuyong buto at lumabas ng ospital na pilay ang paa. Ang mga bakas ng kamay na puno ng dugo sa dingding ay mukhang-mukha sa kamay ng isang halimaw. Sa ibang lugar, naligo si Mayong-ja, nagpalit ng damit at nakipagkita kay Ishikawa. Mabilis na nagyakap ang dalawa ng may pananabik. Pagkatapos ng sandaling paglalambing, magkatabi silang humiga at nakatulog. Sa gitna ng gabi, ang maliliit na nilalang ay gumagapang sa mukha ni Mayong-ja na nagpabukas ng kanyang mga mata. Ang alipin ni Taesang at ang iba pang tumulong sa pagtakas ng mga bilanggo ay naaresto. Sa istasyon ng pulis, walang nakakaalam kung buhay pa o patay na si Taesang. Pagkatapos ng maikling panahon, bumalik si Cheok sa kabisera at pumunta sa harap ng pawn shop. Nakita niya na ito ay sarado ng mahigpit. Hindi siya naniniwala na mamamatay si Taesang sa ospital, kaya araw-araw siyang tumatayo sa labas ng pawn shop at naghihintay. Sa ospital, si Taesang ay malubhang nasugatan at hirap na gumapang sa pasilyo
banyo, bumalik siya sa laundry room. Nagpalit siya ng uniforme ng sundalo para magpanggap at makalusot palabas ng ospital. Pagkalabas niya ng pinto, nakita niya ang asawa ni Ishikawa, si Yukiko, na tinatanggap ng direktor ng ospital. Si Yukiko ay hindi lang ang nagdaya kay Mayongja. Siya rin ang kasama ng ina ni Chiyuk. Sa pagkakataong ito, dumating siya para makita ang ina ni Chiyuk na nagiging isang halimaw. Lihim na sinundan ni Taes ang si Yukiko sa isang opisina. Nang walang tao sa paligid, pinilit niya ang babae at matagumpay na nakatakas. Ngunit bumagsak din si Taesang dahil sa malubhang sugat sa kotse. Tinulungan siya ni Yukiko na maging matatag. Pagkatapos ng ilang araw na pagkawala ng malay, sa wakas ay nagising si Taesang. Naalala niya ang kanyang matapang na mga aksyon sa pagliligtas ng mga tao sa ospital. Hindi niya maipaliwanag kung bakit niya ginawa iyon. Alam lang niya na ang mga bilanggo sa ospital ay kaawa-awa nang makita niya ang mga tao na walang awang inaapi ng mga hapon. Hindi siya maaaring manatiling tahimik. Pagkatapos na gumaling ang kanyang katawan, bumalik si Taesang sa pawn shop. Narinig niya na ang kanyang mga alipin at maraming may-ari ng tindahan na tumulong sa pagligtas ng mga bilanggo ay nakakulong sa istasyon ng pulis. Agad siyang pumunta sa istasyon ng pulis para iligtas ang mga tao. Nang makita ni Ishikawa na buhay pa si Taesang, agad niyang tinanong ang taguan ng mga bilanggo. Sa totoo lang, hindi alam ni Taesang, gusto lang niyang mabilis na iligtas ang lahat. Kung hindi sila papakawalan ni Ishikawa, makakaapekto ito sa normal na operasyon ng mga negosyante sa kabisera at makahahadlang sa nalalapit na donasyon para sa gyera. Nang marinig ang banta ni Taesang, labis na nagulat si Ishikawa. Hindi niya inaasahan na si Taesang na laging nagpapakita ng kanyang sarili. Ngayon ay handang isakripisyo ang lahat para iligtas ang iba. Tila naging ibang tao siya. Dagdag pa rito, may nakitang nakakatakot si Ishikawa. Si Mayongja, pagkatapos umalis sa ospital, ay nagpakita ng kakaibang pag-ugali. Isang gabi, nawala siya at ang kanyang silid ay magulo. Ang mga tagapagsilbi sa kanya ay nataranta rin at hindi alam ang dahilan. Hindi maiwasang maging mausisa si Ishikawa sa nangyari sa ospital at gustong tanungin si Taesang tungkol sa mga detalye. Kung humingi si Ishikawa ng tulong, hindi rin magpapatalo si Taesang. Hiningi niya kay Ishikawa na pakawalan ang lahat bago niya ibunyag ang katotohanan. Sa huli, pumayag si Ishikawa sa kanyang kahilingan. Nang makita ni Ishikawa na inilabas ni Taesang ang mga tao, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patuloy na subaybayan ang bawat galaw ni Taesang. Binuksan niya ang papel na iniwan ni Taesang at nalaman niya na ang ospital ay lihim na nagsasagawa ng mga eksperimento sa mga buhay na katawan at na ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanyang asawa. Umalis si Ishikawa at bumalik sa bahay. Gusto niyang magtanong ng karagdagang impormasyon mula sa kanyang asawa na si Yukiko, ngunit umiwas siya at hindi sumagot. Sa mata ni Yukiko, sila ay magkasama lamang para sa interes, hindi na kailangang magkasundo sa isa't isa. Nang walang sagot, kinutya ni Ishikawa ang kanyang asawa. Sinabing kahit na iligtas niya si Taesang, ano ang kahulugan nito? Alam ng sinumang may isip na si Taesang ay nagmamahal kay Cheok at hindi niya pinapansin ang ibang babae. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Hindi na makayanan ni Yukiko ang galit. Pumunta siya sa ospital para magtanong sa opisyal ng mas maraming impormasyon tungkol sa halimaw. Sinabi ng opisyal sa kanya na sa pangkalahatan, ang mga taong umiinom ng tubig na may virus ay tiyak na magiging halimaw. Ngunit sa labas ay mukhang normal pa rin sila. Ngayon, ang halimaw sa ospital ay naging malaki at pangit dahil sa huli ay tinurukan ito ng isang espesyal na serum. Lalo na kapag nagising ang halimaw, ang ugali nito ay nagiging napakainit. Naintindihan ni Yukiko na hinahanap ng halimaw ang kanyang anak na si Cheok. Nang marinig niya ang pangalan ni Cheok, nalaman ni Yukiko na iyon pala ang babaeng mahal ni Taesang. Kasabay nito, dinala ni Taesang ang kanyang alipin na puno ng sugat pabalik sa pawn shop at pinakiusapan ang tagapamahala ng tindahan na hanapin si Cheok at ipaalam sa kanya na ligtas siya. Sa mga nakalipas na araw, hindi rin nag-aalala si Cheok para kay Taesang. Si Cheok ay malungkot sa tabi ng kanyang ama. Mula nang malaman ng kanyang ama na ang kanyang ina ay naging halimaw, hindi na siya kumakain o umiinom. Iniisip ang ginawa niyang pananakit sa halimaw noon para protektahan ang kanyang ama. Labis na nagsisisi si Cheok. Sa gabi, lumabas si Cheok para bumili ng pagkain. Napansin niya na may sumusunod sa kanya. Nag-ingat siya at tumabi, mabilis na kinontrol ang sumusunod, ngunit nalaman niyang ito pala si Taesang. Nang makita niya si Taesang na nakatayo sa harap niya, labis na nagulat at hindi makapagsalita si Cheok. Lumapit siya at mahigpit na niyakap si Taesang, hindi mapigilan ang pag-iyak. Magkasama silang pumunta sa kalye para bumili ng pagkain. Habang naghihintay, tumingin si Taesang. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Cheok. Naintindihan ni Cheok ang maliit na intensyon niya at natural na inilagay ang kanyang kamay sa braso ni Taesang. Naintindihan nila ang damdamin ng isa't isa, ngunit pareho silang tahimik. Biglang may kakaibang ingay sa likod ng dalawa. Lumapit sila para tingnan at nalaman nila na nawalan na ng pagkatao si Mayongja at naghahanda siyang sumalakay sa isang dumadaan. Ang mga nakaraang kaso ay ginawa rin niya. Nang uminom si Mayongja ng tubig na may virus ng opisyal, nanatili siyang tao, ngunit nawalan na siya ng pag-iisip. Alam na lang niya ay ang pag-atake. Nang makita ni Mayongja sina Taesang at Cheok, agad siyang sumalakay. Mabilis na kinuha ni Taesang ang sulo para takutin si Mayongja. Tinawag ang pangalan niya para gisingin ang natitirang pagkatao niya. Mabilis na nahulaan ni Cheok na si Mayongja ay tiyak na naging isang subject ng eksperimento habang nakakulong sa ospital. Nang napagtanto niya na naging halimaw na siya, agad na nataranta si Mayongja at tumakas. Ang pulis na sinugod ni Mayongja ay nakikipaglaban para makapagturo ng signal sa kalangitan. Nang matanggap ni Ishikawa ang balita, agad siyang pumunta sa pinangyarihan.
pinangyarihan. Ayaw ni Mayongja na makita ng sinuman ang kanyang nakakatakot na itsura, kaya nagmamadali siyang tumakas. Nag-aalala si Cheok na kung mahuhuli si Mayongja, magdaranas siya ng di mawari na pagpapahirap, kaya nagpa siya siyang habulin siya para hindi siya mahulog sa kamay ng pulisya. Tumakbo si Mayongja papunta sa kagubatan. Napalibutan ng mga pulis, dumating si Ishikawa sa lugar, nakita niya si Mayongja na puno ng dugo, naramdaman niya ang labis na pagkasuklam. Sinubukan niyang ibalik siya sa ospital, hindi niya man lang gustong panatilihin ang bata sa kanyang sinapupunan. Nang makita ni Mayongja si Ishikawa na walang puso, sa kawalan ng pag-asa, sumugod siya at inatake siya gamit ang kanyang mga kuko. Mabilis na nagpaputok ang mga pulis. Bumagsak si Mayongja sa isang bukal ng tomato ketchup. Huli na dumating sina Taesang at Cheok at hindi nila alam kung ano ang gagawin sa eksena. Bumalik si Cheok sa bahay at natagpuan na wala na ang kanyang ama. Mayroon na lang isang sulat. Ang kanyang ama ay nagpasya na bumalik sa ospital para makita ang kanyang asawa. Dinala ng mga sundalo ang ama ni Cheok sa harap ng halimaw. Nang masaksihan niya ang kanyang asawa, na dati ay mapayapa, ngayon ay naging isang nakakatakot na halimaw. Nalungkot siya. Hindi niya maintindihan kung bakit napakawalang puso ng opisyal sa kanyang asawa. Pagkatapos umalis ng kanyang ama, malungkot si Cheok habang tinitingnan ang sulat. Bumalik ang kanyang ama at si Mayongja sa ospital. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nauwi sa wala at ang iligal na mga eksperimento sa ospital ay patuloy pa rin. Nang makita ito, si Cheok ay puno ng kawalan ng pag-asa. Para mapagaan ang kalooban ni Cheok, dinala siya ni Taesang sa imbakan ng pawn shop kung saan mayroong maraming mahalagang kayamanan. Nakakita si Taesang ng isang espesyal na jade bracelet at ibinigay ito kay Cheok. Ang bracelet na ito ay tinatawag na swerteng bato. Umaasa si Taesang na ang bracelet na ito ay magdadala ng swerte kay Cheok. Kinuha ni Cheok ang bracelet at nagmungkahi ng isang pangako kay Taesang. Kung may isa sa kanilang dalawa ang maunang mamatay, ang nabubuhay ay dapat na alalahanin ang namatay sa kanyang puso. Ang mga salita ni Cheok ay agad na nagpaiyak kay Taesang. Tinanggihan niya ang pangako at palaging optimistiko, naniniwala na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Nang marinig ito, naluluha si Cheok sa tuwa at niyakap si Taesang. Sa gitna ng kaguluhan, ang dalawa ay pinahahalagahan lamang ang bihira na sandali ng kapayapaan na magkasama sila. Naghahalikan sila ng may pag-ibig at sana ay tumigil na lang ang oras sa sandaling ito. Kinaumagahan, iniwan ni Taesang si Cheok sa pawn shop at lumabas para makipagkita kay Jontek upang pag-usapan ang trabaho. Pagkaalis ni Taesang, umalis na si Cheok para dumalo sa libing ni Ishikawa. Hindi nagtagal bago ito, malubhang nasugatan si Ishikawa dahil kay Mayongja at naghihingalo. Sinunod ng direktor ng ospital ang utos ni Yukiko at ginamit ang gamot para tulungan siyang mamatay. Titig na titig si Cheok sa direktor ng ospital na dumalo sa libing. Ang taong ito ang gumawa ng maraming krimen. Siya ang gumawa sa kanyang ina na isang halimaw. Labis na nagalit si Cheok, kinuha ang baril na lihim niyang kinuha mula sa bodega ni Taesang, sumulong at pinatay ang direktor ng ospital. Siya ay tinamaan din ng mga bodyguard at bumagsak sa lupa. Marahil dahil sa pagmamahal ng isang ina, ang halimaw na nakakulong sa kulungan ay naramdaman na nasa panganib si Cheok. Ginamit nito ang lahat ng lakas nito para basagin ang kulungan na nagtatago sa dilim ng lungsyon. Walang nakakita sa kanya. Narinig ni Taesang ang balita tungkol kay Cheok at nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan. Sinabi ng isang taong nakakaalam ng sitwasyon kay Taesang na pinatay ni Cheok ang direktor ng ospital at biglang nawala. Mahigpit na hinahanap siya ng pulisya. Nang magising si Cheok, nalaman niyang hindi siya patay, nakatali lang siya at ang taong nagdala sa kanya ay si Yukiko. Ginagamit ni Taesang ang lahat ng kanyang lakas para hanapin si Cheok, ngunit walang bakas. Sa sandaling ito, biglang dumalaw si Yukiko at nagdala ng balita tungkol kay Cheok. Nagpanggap si Yukiko na patay na si Cheok. Sinabi kay Taesang nakalimutan siya at mamuhay ng maayos at huwag na siyang gumawa ng gulo. Hindi naniwala si Taesang na patay na si Cheok. Kahit na namatay siya, hahanapin pa rin ni Taesang ang kanyang bangkay bago. Huminto, minamaliit ni Yukiko si Taesang na iniisip na wala siyang kakayahang harapin siya. Ang mga alipin na nakatayo sa likod ni Taesang, ang tagapamahala ng bahay na dating nagtredor sa ina ni Taesang. Ang isa pa ay nagtredor din kay Taesang sa istasyon ng pulis at ang tila tapat na katulong ay isang ahente din ng iba. Ang pangarap ni Taesang na makipaglaban sa tabi ng mga taong ito ay imposible. Mula sa mga salita ni Yukiko, nalaman ni Taesang ang katotohanan. Ngunit hindi niya sinisisi ang kanyang mga alipin. Naintindihan niya na sa kasalukuyang panahon, maraming tao ang walang magagawa kundi maging traitor. Nabuhay sila sa kahihiyan, nagsisikap na mabuhay, at ginagamit ang natitirang bahagi ng kanilang buhay upang tubusin ang kanilang mga kasalanan. At hayaan ang kanilang sakit na magpaalala sa lahat ng kasaysayan. Sa harap ni Yukiko, buong pusong piprotektahan ni Taesang ang kanyang mga alipin na labis na ikinagalak ng lahat. Sila ay handang gawin ang lahat para tulungan siyang hanapin si Cheok. Dinala si Cheok sa harap ng opisyal. Sa ilalim, sa kulungan, ay nakakulong ang halimaw. Galit na sinumbata ni Cheok ang opisyal sa kanyang mga ginawa. Sa ilang salita lang, nagalit ang opisyal at sinampa si Cheok. Magkaharap sila nang biglang may sumabog sa labas ng ospital. Kasabay nito, binasag ng halimaw ang kulungan at lumitaw sa harap ng lahat. Ang pagsabog ay ginawa ni Taesang
Taesang. Nang marinig niya na nahuli si Cheok, sinadya niyang gumawa ng gulo para sa pagkakataon. Ang mga Hapon ay hindi nag-ingat at sumugod sa ospital. Nagpakawala ng halimaw at pinatay nito ang mga Hapon. Nakita ng halimaw si Cheok at bumulong si Cheok ng kiina. Tila naramdaman ito ng halimaw, huminto ito at lumingon kay Cheok. Nang maghanda si Cheok na sumulong, hinuli siya ng opisyal. Hindi naglakas loob ang halimaw na kumilos ng mabilis, kaya hinayaan na lang nito ang mga Hapon na puntiryahin siya. Nang makita ni Cheok na nasugatan ang kanyang ina, sumigaw siya ngunit hinila siya ng opisyal. Agad na hinabol ng halimaw. Inutusan ng opisyal ang mga sundalo na maghanda ng nitrogen gas. Nang lumapit ang halimaw, pinalipad nila ang gas sa kanya. Naantala ang halimaw ng gas at hindi makasulong. Sinamantala ito ng opisyal para dalhin si Cheok. Sa kalagitnaan ng daan, bumalik ang opisyal sa laboratorio para kumuha ng serum. Nang umalis siya, nakita niya na may isang buntis na malapit ng mga anak sa kulungan. Pinatay ng opisyal ang buntis at niyakap ang bata sa kanyang dibdib. Ang bata ay sa kanya. Dinala ng ibang mga sundalo si Cheok. Sinamantala ni Cheok ang pagkakataon para itulak ang isang opisyal sa tabi niya. Ngunit dahil nakatali ang kanyang mga kamay, hindi niya kayang labanan ang mga sundalo. Sa sandaling ito, dumating si Taesang at binaril ang isang opisyal sa tabi ni Cheok. Ang dalawa ay nagtulungan para patayin ang mga sundalong Hapon doon. Pagkatapos na makatakas sa pagkupkop, nagyakap ang dalawa. Nang maghanda silang umalis sa Ongsan Hospital, nakarinig sila ng pagsabog mula sa ilalim ng lupa. Lihim na pumasok si Taesang sa ospital para makipagkita sa ama ni Cheok. Ipinaliwanag ni Taesang ang kanyang plano. Naghanda siya ng barko para sa kanila ng kanyang anak para makapunta sa ibang bansa at pagkatapos ay sisiguraduhin niyang ligtas silang makaalis. Nang makita ang pampasabog sa tabi ni Taesang, naintindihan ng ama ni Cheok ang kanyang determinasyon na magsakripisyo. Nagboluntaryo siyang kunin ang responsibilidad at ipinagkatiwala ang kanyang anak kay Taesang, umaasang dadalhin niya si Cheok. Dahil sa desidido ang ama ni Cheok, pumayag na lang si Taesang. Nagplano ang dalawa na iligtas ni Taesang si Cheok habang ang ama ni Cheok ay naglagay ng mga pampasabog sa ilalim ng lupa. Kinanta niya ang paboritong kanta ng kanyang asawa habang tinatapik ang pader para makuha ang atensyon ng kanyang asawa. Naakit ang halimaw at dumating. Lumitaw ang ama ni Cheok. Mula ngayon, sa wakas ay makakasama na niya ang kanyang asawa. Pagkatapos niyang magsalita, sumabog ang pampasabog. Nag-aalala si Cheok para sa kanyang mga magulang. Nais niyang bumalik sa ospital para hanapin sila. Ibinunyag ni Taesang kay Chaoke ang katotohanan. Ipinagkatiwala siya ng kanyang ama sa kanya bago namatay. Dapat niyang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang ama na dalhin si Chaoke palayo sa lugar na ito. Sa tulong ni Sachimoto, umalis ang dalawang sasakyan ng militar sa ospital ni Ongseong. Matapos ang pagsabog, pumasok ang mga sundalo sa ospital upang hanapin ang halimaw, ngunit wala silang nakita. Sa puntong ito, ang halimaw ay nasa rooftop na ng ospital. Pinagmamasdan ang direksyon ni Chaoke at Taesang. Nagawa nilang makatakas ng maayos sa ospital. Nagbalak si Taesang na kumuha ng ilang ari-arian ng pamilya at umalis kasama si Chaoke. Nakatanggap ang alila ng mensahe mula kay Taesang at nagpadala sa kanya ng pera bago makipagkita sa alila. Nagpahinga sina Taesang at Chaoke. Sa dingding, may nakadikit na wanted poster ni Chaoke. Pinunit ito ni Taesang at inilagay sa kanyang dibdib. Nag-isip ng kaunti si Chaoke at nagpasya siyang makipaghiwalay kay Taesang. Kung hindi, si Taesang ay mamumuhay ng habang buhay sa pagtatago. Si Taesang naman ay naging kalmado at tinatanong lang kung gusto siya ni Chaoke. Nang marinig na hindi siya kinaiinisan ni Chaoke, agad na sinabi ni Taesang ang kanyang sagot. Sa nakikitang tapat na lalaki sa harapan niya, hindi nakapagsalita si Chaoke ng pagtanggi. Pumunta ang dalawa sa lugar na pinagkasunduan nila, kasama ang alila. Medyo nahuli ang alila. Sa daan, napansin niyang may sumusunod sa kanya, kaya naglaan siya ng kaunting oras upang makatakas. Bago pa matapos magsalita, may dalang grupo ng mga mamamatay tao si Yukiko. Nang makita niya sina Taesang at Chaoke na magkasama, hindi na siya nag-atubiling utusan ang kanyang mga mamamatay tao na harapin ang dalawa. Ang mga mamamatay tao ay marami at bawat isa ay may matatalim na sandata. Sina Taesang at Chaoke ay hindi nila kapantay at pareho silang nasugatan ng malubha. Nang bumagsak sila sa lupa, napalibutan sila ng mga mamamatay tao. Sa sandaling ito, lumitaw ang halimaw at ginamit ang kanyang mga galamay upang patayin ang mga mamamatay tao. Gayunpaman, nasugatan din ang halimaw. Mabilis na inalis ni Taesang si Chaoke. Hinabol sila ng halimaw at dahil sa pag-aakalang sasaktan ni Taesang si Chaoke, ibinuka nito ang mga galamay patungo kay Taesang. Tinulak ni Chaoke ang kanyang kasintahan at hinayaan ang galamay na tumusok sa kanyang katawan. Nakiusap si Chaoke sa kanyang ina na huminto. Alam niyang nagdurusa din ang kanyang ina. Nakita ni Taesang si Chaoke na bumagsak, kaya tumakbo siya papalapit at tinakpan ang sugat ng kanyang minamahal. Ngunit hindi niya mapigilan ang pagdaloy ng dugo. Hinaplos ni Chaoke ang mukha ng lalaking kanyang minamahal at nag-iwan ng huling kahilingan na ang bulaklak ng cherry blossom ay nalanta na. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Si Taesang ay sumigaw sa sakit, hindi matanggap ang biglaang pagkabigla. Isang bagay lang ang nasa kanyang isip, ang paghihiganti para sa kanyang minamahal. Sa seremonya ng alaala ni Ishikawa, ipinadala ni Taesang si Juntek upang magdala ng isang liham kay Yukiko. Nakasulat dito ang paalam magpakailan.
kailanman. Lumingon si Yukiko sa direksyon kung saan umalis si Juntek at nakita niya ang pangalan ng namatay sa likod ng red. Napansin niyang may mali. Nagmamadali siyang umalis sa lugar, ngunit huli na ang lahat. Sumabog na ang bomba. Hindi nagtagal, umalis na ang mga sundalong Hapon sa Joseon. Tulad ng sinabi ni Chaoke, ang bulaklak ng cherry blossom ay nalanta na. Ang opisyal ay naghanda na umalis sa kabisera muna. Bago siya umalis, binisita niya si Yukiko. Ngayon ay mayroon na siyang mukha na may paso. Nagbuhos siya ng isang baso ng tubig at iniabot sa kanya. Ngayon, ang ospital ng Ongseong ay magsasara ng permanente. Inaasahan ng opisyal na magdesisyon ng mabilis si Yukiko na bumalik sa Japan o magbukas ng mga bagong posibilidad. Pagkatapos magsalita, umalis ang opisyal. Patuloy na tinititigan ni Yukiko ang baso ng tubig sa harap niya. Paglipat ng eksena, bumagsak si Chaoke sa tubig. Ang kanyang ina ay ibinuka ang mga galamay nito at binalot siya. Isang maliit na nilalang mula sa katawan ng ina ang lumabas at pumasok sa bibig ni Chaoke. Dahan-dahang lumubog sa ilalim ng tubig ang kanyang ina habang idinidilat ni Chaoke ang kanyang mga mata. Sa gitna ng gabi, isang lalaki ang lihim na bumalik sa kanyang apartment na tila may tinatakasan. Matapos kumpirmahin na ligtas siya, tumingin siya sa sketsa ng halimaw sa mesa at nag-isip. Biglang may ingay mula sa banyo. Pumunta ang lalaki para tingnan ito at biglang may isang galamay ang lumabas at tumusok sa kanyang mata. Nagsimula ang kakaibang pangyayaring ito noong hindi pa malaya ang Korea at inuokupa ito ng Japan. Inimbento ng mga Hapon ang Najin virus at nagsagawa ng mga eksperimento sa mga inosenteng tao. Ang ina ni Chaoke ay naging isang halimaw dahil dito. Sa gitna ng labanan, si Chaoke ay hindi sinasadyang namatay at nahulog sa tubig. Ang kanyang ina na naging halimaw ay nagpakinang sa virus sa kanyang katawan at isang maliit na uod ang pumasok sa katawan ni Chaoke. Hindi nagtagal, nagising si Chaoke at sinubukang lumangoy sa pampang. Matapos na manatiling buhay, dumaan siya sa isang madilim na panahon. Madalas siyang nawawalan ng malay at paggising niya, mayroong maraming patay na katawan sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo. Hindi kalayuan, may dalawang bata ang nanginginig, nagmamakaawa na huwag silang saktan. Noon, naunawaan ni Chaoke na naging halimaw din siya, na nawalan ng katinuan. Si Chaoke ay patuloy na nagtago hanggang sa makamit ng Korea ang kalayaan. Sa makasaysayang sandaling ito, nagpanggap si Chaoke at nagtago malapit sa tindahan ng pawn shop ni Jaeseok upang manmanan. Ang may-ari ng pawn shop na kasintahan niya, si Taesang. Matapos maging halimaw, nagkaroon si Chaoke ng kakayahang magpagaling sa sarili at pagiging immortal. Lumipas ang panahon, 78 taon na ang nakalipas. Ngayon ay 2024 na. Patuloy sa kanyang trabaho bilang detective na dalubhasa sa paghahanap ng mga tao. Nakatanggap siya ng misyon na hanapin ang isang taong may apelyidong U. Sinundan niya ang mga bakas ng taong ito at nakarating sa isang maliit na hotel kung saan naroon si U. Pagdating niya, nakita niya sa mesa ang isang sketsa na katulad ng isang halimaw. Ngunit nang dumating siya, patay na si U. Tinitingnan niya ang sketsa nang biglang may isang lalaki ang lumitaw. Ang lalaking ito ay si Hojai, na nagtatrabaho bilang isang delivery boy. Sa araw na ito, nakatanggap siya ng misyon na lihim na kunan ng litrato. Nagpanggap siyang isang nangungupahan at lihim na pumunta sa maliit na hotel. Binalak niyang mahuli ito, ngunit pagpasok pa lang niya sa kwarto, agad siyang itinumba ni Chaoke sa sahig. Ang kasama niya, na nakita si Hojai sa panganib sa pamamagitan ng surveillance camera, ay dali-daling pumunta upang iligtas siya. Nang dumating siya, tumalo na si Chaoke sa bintana. Binuksan ni Hojai ang ilaw at nakita niya si U na natatakpan ng kumot sa banyo. Mas nakakabahala pa, hindi si U ang target ni Hojai. Nagkamali siya ng kwarto. Sina Hojai at Ronzo ay dinala sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Ipinaliwanag ni Hojai na tumanggap lang siya ng trabaho na lihim na kunan ng litrato ang ebidensya ng pagtataksil. Sino ang mag-aakalang sa pagpasok pa lang niya sa kwarto ay makakaharap na siya ng isang misteryosong babae. Baka si U ay naging ginto dahil sa misteryosong babaeng iyon. Bagamat nakita ng pulisya ang imahe ng misteryosong babae, si Chaoke, sa surveillance camera, tanging mga fingerprint lamang ng material sa kwarto ang kanilang nakuha. Binalaan ng pulisya si Hojai na tulungan silang alamin ang pagkakakilanlan ng babae. Kung hindi ay sasampahan sila ng kaso bilang mga suspect sa krimen at ikukulong. Nahaharap sa ganoong kalaking kaso, walang pagpipilian si Hojai, kundi sumang-ayon. Alam ni Hojai na ang pulis ay ginagamit lang siya para mahuli ang tunay na kriminal. Naniniwala ang pulis sa kakayahan ni Hojai. 3 buwan na ang nakalipas, nahuli na ni Hojai at Yongjo ang isang serial killer habang tumakas si Chaoke. Hindi niya napansin ang isang misteryosong lalaki na nagngangalang Sangjo na nakatayo sa malayo at nanonood sa kanya. Pagkatapos, ipinadala ng taong ito ang larawan ng lalaking inalis sa kanyang superior at ipinagbigay alam na naalis na ang traidor. Ang superior ay nasiyahan at pinuri si Sangjo, pagkatapos ay nagmaneho papunta sa underground laboratory ng isang legacy pharmaceutical company at sinabihan ang mga researcher na maghanda para sa eksperimento. Samantala, si U ay nagtatrabaho sa kumpanyang ito bago siya namatay. Pagkatapos nasabihin ang mga salitang iyon, sa bakal na hawla sa ilalim ng lupa, bumukas ang napakaraming galamay at sumugod patungo sa paksa ng eksperimento sa kabilang panig. Matapos ang muling pagkabuhay ni U, bilang isang halimaw, humingi ng tulong ang kanyang ama kay Chaoke upang hanapin ang taong nagparamdam sa kanyang anak. Maingat na sinuri ni Chaoke ang surveillance camera sa apartment, umaasang matagpuan ang halimaw na sumira kay U. Ngunit bigla siyang nakakita ng pamilyar na mukha. Ipinagkamali niya si Hojai kay Taesang 78 taon na ang nakalipas. Inakala ni Chaoke na tulad niya, si Taesang ay nahawaan din ng virus, kaya nabuhay hanggang ngayon. Agad-agad niyang inalis ang kanyang misyon sa paghahanap at nagsimulang hanapin ang kinaroroonan
ni Taesang. Ginamit din ni Hojai ang kanyang mga koneksyon upang alamin kung nasaan si Chae-ok. Noong gabing iyon, nagmaneho siya at nakita niya si Chae-ok na lumalabas ng kanyang apartment. Lihim siyang sumunod, ngunit pagkatapos lang ng isang buwan, nadiskubre na siya ni Chae-ok. Itinutok niya ang kanyang sandata sa baywang ni Hojai. Nang itinaas ni Chae-ok ang kanyang ulo at nakilala ang hitsura ni Hojai, natigilan siya sa kinatatayuan niya. Ginamit ni Hojai ang pagkakataong ito upang tumakbo sa isang tabi. Nang makita ang lalaking eksaktong kamukha ni Taesang sa kanyang harapan, namula ang mga mata ni Chae-ok at hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Tinawag niya si Hojai na Jang Taesang. Naguguluhan si Hojai at prangkahang sinabi kay Chae-ok na nagkamali siya ng tao. Umurong si Chae-ok, nagtataka kung nagkamali ba talaga siya. Hindi maintindihan ni Hojai kung bakit nasa pinangyarihan si Chae-ok ng kaso niyo. Ngayon ay suspect siya sa kasong ito at kailangan niyang linawin ang lahat. Sumagot si Chae-ok na tumanggap siya ng misyon na hanapin ang isang taong nawawala. Pumunta siya sa isang maliit na hotel at nang dumating siya, patay na si U. Matapos marinig ito, inimbitahan ni Hojai si Chae-ok na magtulungan. Kung hindi, sa madaling panahon, matutuklasan ng pulisya na naroon ka rin sa pinangyarihan at ituturing ka rin nilang suspect. Kaya mas mainam na magtulungan tayo sa investigasyon para malinis ang pagdududa. Si Chae-ok ay sanay magtrabaho ng mag-isa at alam niya ang kalupitan ng taong nasa likod nito, kaya tinanggihan niya ang alok ni Hojai. Bumalik si Hojai sa trading company at tinanong ang kanyang kasamahan kung kilala ba niya si Jang Taesang. Sa pagkarinig sa pangalang ito, parang pamilyar ito sa kanya. Bagaman sinabi ni Yang Jo na hindi niya ito kilala, nang umalis si Hojai, ang kanyang ekspresyon ay malinaw na alam niya ang ilang bagay. Sa loob, ang detective na si Ji-soo ay dumating kasama ang pulis upang hanapin si Hojai. Dala-dala ang ulat ng kaso. Ipinaalam niya na sa loob lamang ng 2 buwan, mayroong 5 insidente sa lugar na may parehong paraan ng krimen, ang pagpasok sa utak sa pamamagitan ng mata. Ipinakita ni Ji-soo kay Hojai ang sitwasyon, umaasang maiintindihan niya kung gaano siya kaharap sa isang brutal na serial killer. Habang nag-uusap sila, nakatanggap sila ng abiso na mayroong ika-6 na biktima. Ang taong ito ay may kaugnayan kay Chae-ok. Mula nang makilala si Chae-ok, naging curious si Sanzo, kaya pumunta siya sa bahay ni Chae-ok at kinuha ang mga sketsa ni Taesang at ng halimaw. Pagkatapos, pumunta siya sa may-ari ng tindahan na siyang tumutulong kay Chae-ok na makakuha ng mga kliyente. Naiintindihan ng may-ari ng tindahan ang kwento at nagpadala ng mensahe kay Chae-ok na nagpapaalam na mayroong isang kliyente na kailangan siyang hanapin. Napansin ni Chae-ok ang larawan ng nawawalang tao. Ito mismo ang kanyang iginuhit na larawan ni Taesang. Napagtanto ni Chae-ok na mayroong kakaiba at nagmamadali siyang tumakbo sa bar na pinapatakbo ng may-ari. Naghihintay si Sang-jo sa bar. Nang makita niya siyang lumalapit ng may masamang pakiramdam, lihim na nagtago ang may-ari sa ibang lugar. Gustong babalaan si Chae-ok na huwag lumabas. Bago pa siya makapagbigay ng babala, sinunggaban ni Sang-jo ang telepono mula sa likuran ng may-ari. Si Sang-jo, na may mga mata na puno ng pagpatay, ay sinaktan ang may-ari. Si Chae-ok, na nakatayo sa itaas na palapag, ay nakita ang nakapanlulumong eksena ng may-ari. Pagkatapos, kinuha ni Sang-jo ang telepono ng may-ari at tinawagan si Chae-ok. Napagtanto niyang tawag ito mula sa mamamatay tao at pinindot ni Chae-ok ang answer button. Narinig ko ang magulong tunog mula sa pinangyarihan ng krimen sa kabilang linya. Tumingin si Chae-ok mula sa itaas, sinubukang hanapin ang tumatawag sa kanya. Napansin ni Chae-ok si Sang-jo na nakikipag-usap sa telepono. Tumingala rin si Sang-jo at kinumpirma ang target. Hinabol ni Chae-ok si Sang-jo nang umalis siya. Sa sandaling iyon, dumating sina Hojai at Ji-soo. Nakita ni Hojai si Chae-ok na may hinahabol, kaya agad din siyang sumunod. Sinundan ni Chae-ok si Sang-jo, ngunit inatake siya nang nagtatagong si Sang-jo at itinulak siya palayo. Ito ang eksperimento ni Sang-jo. Kung normal na tao lang, tiyak na patay na, ngunit nakayanan ito ni Chae-ok. Kinumpirma ni Sang-jo na si Chae-ok ay kauri niya. Matapos magsalita, inilabas niya ang kanyang kamay at ginamit ang galamay upang tusukin ang tiyan ni Chae-ok. Nang maghahanda na siyang magpatuloy sa pag-atake kay Chae-ok, dumating si Hojai sa tamang oras at itinulak siya. Nang makita ang mukha ni Hojai, nagulat si Sang-jo at pansamantalang umalis sa pinangyarihan. Nang dinala ni Hojai si Chae-ok na malubhang nasugatan sa ospital, hinawakan ni Chae-ok ang manggas ng kanyang kamiseta habang itinutulak siya sa operating room. Ang pulseras ay nahulog din sa sahig. Si Hojai ay palaging nasa ospital. Naghihintay ng mahabang panahon, ngunit nakatanggap siya ng balita na nawala si Chae-ok. Hindi mapakali si Hojai. Mula sa isang matandang babae na kilala niya, nalaman niya ang address ni Chae-ok. Ang matandang babae ay nagtatrabaho din sa bar ng may-ari. Pumunta si Hojai sa address, ngunit hindi niya nakita si Chae-ok. Ang matandang babae ay isa rin sa mga nagbibigay ng impormasyon na hinahanap ni Hojai. Masaya siyang nagbigay ng pera sa matandang babae bilang pasasalamat sa pagbibigay ng impormasyon. Excited na tinawag ng matandang babae si Hojai na Jang Taesang. Ngunit medyo nag-aalala siya nang banggitin ang lokasyon ng kumpanya. Dati itong pawn shop na pinangalan ng Jumokdang at si Jang Taesang ang may-ari nito. Ang ninuno ng matandang babae ay ang katiwala ni Jang Taesang. Nang marinig muli ang pangalang Jang Taesang, hindi mapigilan ni Hojai na tanungin muli si Yongjo. Nawalan si Hojai ng lahat ng kanyang alaala noong isang taon. Umaasa siya na mabibigyan siya ni Yongjo ng impormasyon. Ayaw ni Yongjo na maalala ni Hojai ang masasamang karanasan na iyon, kaya iniiwasan niyang maranasan muli ni Hojai ang pagkabaliw
balisa at insomnia. Tinitigan ni Hojai si Yongjo at sa sandaling ito, ang kanyang kalooban ay komplikado. Tumawag si Chaoke kay Hojai. Binuksan ni Hojai ang pinto ayon sa direksyon at nakita si Chaoke na nakatayo sa labas. Mula nang maghiwalay sila sa ospital, naghanap si Chaoke ng lugar na pagtataguan. Sa tuwing malubha ang kanyang sugat, lumalabas ang dugo, humihina ang kanyang lakas at nararamdaman niya ang matinding gutom sa buong katawan. Hindi niya mapigilan ang pagnanais na kainin ang isang tao. Naglakad siya pabalik sa kanyang tirahan, kinokontrol ang pagnanasa ng kanyang katawan. Naghanap siya ng gamot sa bahay at pinilit ang sarili na kumalma at naibalik ang kanyang katinuan. Napansin ni Chaoke ang business card na nakasiksik ni Hojai sa frame ng salamin at nakipag-ugnayan siya batay sa impormasyon sa card. Nahanap ni Chaoke ang kumpanya na dating Jumokdang. Pamilyar na pamilyar siya dito. Ang dalawa ay umupo at nag-usap tungkol sa pagtutulungan. Pumayag si Chaoke na makipag-alyansa. Prangkahan niyang sinabi kay Hojai na nasa kamay ng mamamatay tao ang telepono ng may-ari at ipinagkatiwala sa kanya. Matapos sabihin iyon, ibinigay niya ang telepono. Nang makita ang mukha na eksaktong kamukha niya sa drawing, hindi napigilan ni Hojai ang kanyang pagkamangha. Ginamit niya ang telepono ni Chaoke upang tawagan ang mamamatay tao. Si Sangjo ay bumalik sa samahan ng pharmaceutical company. Tinanggap niya ang tawag sa harap ni Kuroko. Narinig ni Kuroko ang boses ni Hojai at nahulaan niyang magkasama sila ni Chaoke. Nakatiyak na si Sangjo na nabuhay si Chaoke at ngayon ay lubos na siyang kumbinsido na si Chaoke at siya ay magkapareho ng uri. Matapos patayin ang tawag, nagpadala si Sangjo ng address at nagtakda ng isang pagpupulong. Dinala ni Yongjo ang dalawa sa lokasyon. Ang destinasyon ay isang abandonadong gusali. Naghiwalay ang dalawa at kumilos. Pareho silang inambus. Isang grupo ng mga mamamatay tao na nakaitim ang nagpakita na may matatalim na sandata sa kanilang mga kamay. Dalubhasa sila sa pagtalon mula sa bubong, hinahabol si Hojai. Pagkatapos talunin ang kanyang mga kalaban, tumakbo si Chaoke patungo kay Hojai. Nagkita ang dalawa at sabay na tumakas. Nang makita na walang daan sa harapan, sinipa ni Chaoke si Hojai pababa at iniwan ang sarili niyang harapin ang mga kalaban. Sa sandali ng pagbagsak, naalaala ni Hojai na naranasan na niya ang katulad na eksena. Bumagsak si Hojai sa unang palapag na walang pinsala. Lumitaw si Sangjo sa harap niya. Natalo niya si Yongjo sa loob ng kotse. Ngayon ay bumalik siya upang harapin si Hojai. Nang makita ang isang kakilala, tinawag ni Sangjo si Hojai na kuya at inamin na nagkita na sila ilang araw na ang nakalipas. Siya ang sumakit kay Chaoke. Narinig ni Sangjo na si Hojai ay sumailalim sa operasyon at nawala ng lahat ng kanyang alaala. Gusto niyang malaman kung totoo ba iyon. Matapos sabihin iyon, lumabas ang mga galamay ni Sangjo at itinumba si Hojai. Samantala, sa itaas na palapag, si Chaoke ay nakaharap sa pagiging napapalibutan ng mga matitipunong lalaki. Naghagis sila ng night gas sa kanya. Nang hindi na makapaglaban si Chaoke, itinumba siya sa sahig at kinalagkad sa harap ni Hojai. Sa harap ni Hojai, muling inatake ni Sangjo si Chaoke. Naging emosyonal si Hojai. Ang imahe ni Chaoke, ang kanyang nasugatang imahe ay bumalik sa kanyang isipan. Gumapang siya patungo kay Chaoke at tinakpan ang kanyang sugat. Sa sandaling iyon, napansin ni Sangjo ang tahi sa likod ng liig ni Hojai. Sa tamang oras, dumating si Yongjo na bumabawi na. Naghagi si Hojai ng isang flashbang sa direksyon ng kaaway, sinamantala ang pagkakataon upang hilahin si Chaoke palayo sa lugar. Hindi sila hinabol ni Sangjo at ang iba pa. Alam niya ng malinaw kung ano ang susunod na mangyayari. At tama nga, dahil nasugatan muli si Chaoke, lalong tumindi ang pakiramdam ng gutom. Mas naging matindi ang kanyang uhaw. Inutusan niya si Yongjo na ihinto ang kotse at sinunggaban pa ang manibela. Sa gitna ng pagtatalo, bumaliktad ang kotse sa tabi ng kalsada. Umalis si Chaoke sa pinangyarihan, gusto lang niyang lumayo sa dalawang lalaki. Sinubukan ni Hojai na tumayo para habulin siya, ngunit inutusan siya ni Chaoke na manatili sa malayo. Kung hindi, baka hindi niya makontrol ang sarili at atakehin si Hojai. Yumuko si Hojai at itinulak si Chaoke. Pinili niyang yakapin ng mahigpit si Chaoke. Sa sandaling ito, hindi niya mapigilan ang pagtawag sa pangalan ni Chaoke. Hindi rin napigilan ni Chaoke ang kanyang mga luha habang nakasandal sa kanyang dibdib. Habang nakababa ang kanilang depensa, si Rambo, mula sa likuran, ay gumamit ng bar upang patumbahin si Hojai. Hindi nagtagal, dumating si Jisoo. Noong huli siyang pumunta upang hanapin si Hojai, naglagay siya ng isang eavesdropping device sa kumpanya. Nang marinig niya na nais nilang makipagkita sa mamamatay tao, pumunta siya dito at nasaksihan niya sina Hojai at Yongjo na walang malay na nakahiga sa sahig. Nagising si Hojai sa ospital na may posa sa isang kamay na nakakabit sa kama. Sinubok siya ni Jisoo tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi na nagresulta sa pagkasugat sa ulo ni Yongjo at sa kanyang pagiging koma sa intensive care unit. Nang marinig ang kritikal na kalagayan ni Yongjo, hiniling ni Hojai kay Jisoo na tanggalin ang posas upang bisitahin si Yongjo. Ngunit tumanggi si Jisoo, sinabing ang mga fingerprint ni Hojai ay natagpuan sa sandata na ginamit sa pag-atake kay Yongjo noong nakaraang gabi. Pinaghihinalaan ng pulisya na si Hojai ang sumakit kay Yongjo. Nahaharap sa hinala ni Jisoo, biglang naalaala ni Hojai ang eksena na sinugatan siya ni Yongjo noong nakaraang gabi. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kabilang panig. Sa sandaling ito, tumawag ang pulis. Hiniling niya kay Jisoo na dalhin si Hojai sa isang abandonadong gusali. Nahanap niya sa pinangyarihan ang isang pressurized gas canister mula sa isang legacy manufacturing company at gusto niyang tanungin si Hojai tungkol sa sitwasyon noong nakaraang gabi. Pinapirmahan ni Jisoo ang mga papeles sa paglabas ni Hojai sa ospital. Ngunit sa paglabas pa lamang nila, lumitaw si Sangjo sa harap ni Hojai at ibinigay sa kanya ang isang piraso ng papel na gustong dalhin siya palayo sa lugar. Binalak ni Hojai
Hojai na tumanggi, ngunit nang marinig niya na makikita niya si Chaeok, napilitan siyang sumang-ayon. Bago siya umalis, pumunta si Hojai para makipagkita kay Yongjo. Tinanong niya kung bakit siya sinampal ng kabilang panig noong nakaraang gabi. Masakit na sinabi ni Yongjo kay Hojai na huwag nang bumalik sa nakaraan. Sapat nang magpatuloy na maging si Hojai. Hindi naintindihan ni Hojai ang mga salita ni Yongjo. Nakita niya ang mga pulis na papalapit. Tila kailangan lang niyang umalis sandali pagkatapos na matumba si Jaeon nang hindi inaasahan. Dumating ang mga tauhan ni Kuroko upang ibalik si Jaeon sa organisasyon. Si Jaeon ay kumatos ngunit kailangang sumailalim sa pagsusuri at ikinulo. Pagkatapos ng pagsusuri, natuklasan ni Kuroko na si Jaeon ay katulad ni Sangjo na ang virus sa kanilang katawan ay nakatanim sa likod ng kanilang ulo. Malamang na si Jaeon ay katulad ni Sangjo na ang virus ay ipinasok din sa kanilang katawan ng mother individual. Walang kamalay-malay si Jaeon sa lahat ng ito. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng selda, ngunit pinigilan siya ng kalapit na test subject na No 71. Si No 71 ay ang pamangkin ng matandang babae at dati siyang lumahok sa mga eksperimento ng genetic engineering company. Maaari siyang makakuha ng 1,000,000,000 sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng isang basong tubig. Nakapagaling kay Juan at napagaling ang kanyang kapansanan. Ininom ni No 71 ang tubig, ngunit hindi nagtagal. Isa-isang namatay ang lahat ng kasama niya sa eksperimento dahil sa pagsusuka ng tomato paste. Siya lang ang tanging pinalad na nakaligtas. Pagkatapos magsalita, si No 71 ay galit na sumuka ng tubig. Nakita ni Jaeon ang virus na nakatago sa liig ni No 71 at puno siya ng pagkamangha. Sa kabilang banda, si Jaeon ay bumalik sa kumpanya matapos tumakas mula sa ospital. Dahil sa mga kamakailang pangyayari, gusto niyang malaman kung sino talaga siya. Napansin niya ang lumang larawan na inilagay ni Yongjo sa mesa. Ang lalaki sa larawan ay si Jeonteuk, ang matalik na kaibigan ni Taesang. Si Yongjo ay ang apo ni Jeonteuk noong nabubuhay pa ito. Ipinagkatiwala ni Jeonteuk si Taesang sa kanyang apo. May kamao sa balikat ni Jeonteuk. Binuksan ni Jaeon ang frame ng larawan at nakita niya nakatabi ni Jeonteuk ay si Taesang nakamukhang kamukha niya. Agad na umugong ang utak ni Jaeon at naalala niya ang pagkuha ng litrato kasama ang mga kaibigan sa Jumo 7 o 8 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, naalala niya ang larawan ni Jaeon na nakatayo ng tulala sa harap ng pader. Lumapit siya at kumatok sa pader at umalinggaw ang tunog ng kawalan. Sinira ni Jaeon ang pader, itinulak ang bookshelf at ang mabigat na pintuan na gawa sa bakal at dumating sa bodega ni Jumo. Sa loob ay puno ng mga antike at iba't ibang personal na dokumento na ginamit ni Taesang sa loob ng maraming taon. Kasama ang isang portrait ni Jaeon. Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, biglang hinabol ni Sangjo si Jaeon kaya natumba siya sa lupa. Nagsimula siyang tuksuhin si Jaeon na gustong ibalik ang kanyang alaala. Hindi nakayanan ni Jaeon ang paglaban at sa huli ay tinusok ng mga galamay ni Sangjo ang kanyang katawan. Natumba si Jaeon sa lupa at dinala siya ni Sangjo pabalik sa piitan. Nang makita na malubhang nasugatan si Jaeon, hinimok siya ni Sangjo na tumalon sa tubig upang makuha muli ang virus at mabilis na bumalik sa kanyang dating anyo. Sa kabilang banda, dumating si Kuroko upang makita si Jaeon at tinanong siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at edad. Hindi sumagot si Jaeon sa halip ay tinanong niya ang kabilang panig kung mayroong dating Oksu Hospital doon. Nang marinig ang positibong sagot, napaiyak si Jaeon. Ang impyerno sa lupa na ito ay hindi pa pala nagsasara. Agad na ipinagbigay alam ni Kuroko kay Yukiko. Di nagtagal, dinala si Jaeon sa harap ni Yukiko. Nang makita ni Jaeon si Yukiko na matanda na, naghahanda na sana siyang magsalita nang biglang nagbigay ng daan ang matandang babae. Isang babaeng nakasuot ng puti ang lumapit kay Jaeon at bumati sa kanya. Lumabas na ang taong ito ang totoong Yukiko. Pagkatapos ng 7 o 8 taon, hindi pa rin siya tumatanda. 7 o 8 taon na ang nakalipas, ipinaghiganti ni Taesang si Jaeon at nagplano ng pag-atake gamit ang mga pampasabog. Dahil dito, napaso si Yukiko at nawasak ang kanyang mukha. Di nagtagal, sinundan niya si Taesang at ang lahat ng tao sa Jumo kasama ang kanyang mga tauhan na nagbigay ng utos sa Ben at sa iba pa. Sinubukan ni Taesang at ng mga alipin na lumaban. Ngunit hindi makakalaban ang dalawang kamay sa 4 na kamay at sa huli ay natumba silang lahat sa dugo. Si Taesang na nababalutan ng dugo ay dinala sa harap ni Yukiko. Kumuha siya ng isang bote ng tubig na may virus upang inumin ni Taesang. Hindi nagtagal, nagising si Taesang mula sa koma, nakita ang mga alipin na namatay sa tabi niya at nakaramdam ng matinding sakit. Ang nakaligtas na butler ay lumapit kay Taesang ng puno ng pag-aalala, ngunit bigla siyang nakaramdam ng sakit ng ulo at hindi mapigilan na gustong saksakin ang butler. Napigilan niya ang kanyang pagnanais na saktan at inutusan ang butler na mabilis na tumakas. Lumipas ang maraming taon at si Yukiko ay muling nakatayo sa harap ni Jaeon na may tono ng isang nakatataas. Hinihimok si Jaeon na maging nagpapasalamat sa kanya dahil sa kanya kaya siya nabuhay hanggang ngayon. Ganoon din daw dapat si Taesang. Narinig ni Jaeon na si Taesang ay ginawa ring halimaw at ang kanyang puso ay nag-aalab sa galit at sumigaw siya kay Yukiko kung bakit gusto rin niyang hilahin si Taesang sa impyerno. Tuwang-tuwa si Yukiko na makita si Jaeon na naghihirap at nagpupumiglas. Iyan ang sikreto na tumulong sa kanyang malampasan ang mga nakababagot na taon. Iyon ay ang tapakan ang ibang tao at makita ang kanilang takot at galit para madama niya na siya ay nabubuhay talaga. Di nagtagal, dinala
si Jaeon-se sa selda at sa labas ng salamin ng selda ay si Jaeon. Nakita rin niya si Jaeon-se at ang sakit ng makita ang kanyang mahal na nakakulong ay napakatindi. Kalmadong tinanong ni Jaeon si Sang-jo kung kaya ba niyang talunin si Yukiko para iligtas si Jaeon kung bumalik siya sa dati. Matapos makakuha ng positibong sagot, tumalon si Jaeon sa tubig at muling ininiksyon ang virus sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng kanyang alaala mula sa nakaraan. Gumaling ang mga sugat ni Taesang at madali niyang natumba si Sang-jo. Tumakbo siya palabas para hanapin si Jaeon. Nakatanggap si Yukiko ng balita at inutusan si Kuroko na dalhin si Taesang sa kanyang harapan at saktan si Jaeon. Ngunit nang dumating si Kuroko, nalaman niya na nakatakas na si Jaeon habang si Taesang ay walang pigil na nambubugbog. Nang makita na walang makakapigil kay Taesang, nagpa siya si Kuroko na pakawalan ang mga upahang sundalo. Di nagtagal, isang grupo ng mga taong nakaitim. Ang mga may superior na kakayahan ay sumalakay kay Jaeon-se at Taesang. Matinding lumaban si Taesang sa mga upahang sundalo, gusto niyang iligtas si Jaeon. Sa paglipas ng mga taon, bagamat nabubuhay siya, para siyang zombie. Tanging ang alaala ni Jaeon-se sa kanyang puso ang tanging bagay na nagpabuhay sa kanya sa mga taong iyon. Sa huli, sa gitna ng kanyang galit, pumunta si Taesang sa harap ni Jaeon-se. Ngunit hindi sinasadyang nasugatan siya. Niyakap ni Taesang si Jaeon-e at umiyak. Hindi nila napansin na ang lahat ng kamera sa paligid ay sinira na ni Sang-jo. Nagpakita si Sang-jo sa harap ng dalawa at pinayuhan silang mabilis na umalis. Ngunit ipinagkatiwala ni Taesang si Jaeon-se kay Sang-jo at siya mismo ang umakyat sa mga humahabol. Napakabilis, dumating si Kuroko. Nang makita si Sang-jo na nasugatan, tinanong niya ang lokasyon ni Taesang. Inihatid ni Sang-jo ang dalawa upang tumakas sa exit no 5. Nagmadaling sumunod si Kuroko kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit habang umaalis, nakita niya ang sugat ng isang upahang sundalo na tila gawa ni Sang-jo. Naghintay si Kuroko kasama ang kanyang mga tauhan sa exit no 5, ngunit wala si Taesang na nagpakita. Galit siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na dalhin si Sang-jo. Sa sandaling ito, natagpuan ni Sang-jo si Taesang na nagtatago sa isang lugar at ipinaalam sa kanya na si Jaeon ay dinala na sa labasan ng subway. Nagmadali si Taesang sa lugar kung nasaan si Jaeon. Nang makita niya ang kanyang mahal, hindi niya napigilan ang sarili, niyakap niya ng mahigpit si Jaeon at hinalikan ng marubdob. Pinag-uusapan si Sang-jo, mula bata pa, kakaibang bata na siya. Siya ang anak ni na Isakawa at Mionza. Ang virus sa katawan ni Mionza ay natural na naipasa sa katawan ni Sang-jo. Pinalaki si Sang-jo ni Yukiko mula bata at itinuring niya itong kanyang ina. Nang masaksihan niya si Sang-jo na nananakit, hindi nataranta si Yukiko. Sa halip, pinaalalahanan niya ito na ang pananakit ay hindi malaking bagay. Ang mahalaga ay huwag hayaang matuklasan ng iba. Alam na ni Sang-jo ang kapalaran ng kanyang tunay na ina. Pinili niyang huwag imbestigahan, ngunit sinubukan niyang pasayahin si Yukiko para lang makakuha ng pagkilala mula sa kanyang ina. At sa pagkakataong ito, pagkatapos iligtas ni Taesang si Jaeon-se, binigyan siya ng kanyang ina ng isang misyon pagkatapos ng hapunan kasama niya. Pumunta si Sang-jo sa piitan at pinalaya si No 71. Mahalaga kay Kuroko si No 71. Ang babaeng gusto niya ay nasugatan sa kanyang kanang pulso dahil sa isang aksidente. Maging ang pagkain ay nahihirapan na, paano pa ang pagpapatuloy sa pagtugtog ng selo na gusto niya. Upang matulungan ang kanyang minamahal na matupad ang kanyang pangarap, ipinagpatuloy niya ang eksperimento sa virus. Nais niyang gawing halimaw ang larva ng virus upang matulungan siya. Sa eksperimentong ito, tanging si No 71 lamang ang nakaligtas. Di nagtagal, nagpakita si No 71 sa subway. Nakakakilos na siya ngunit nagugutom. Sinaktan niya ang isang lalaki na lumapit upang magmalasakit. Napakabilis, iniulat ng istasyon ng DC na sinaktan ni No 71 ang tatlong tao sa istasyon ng subway. Nakilala ni Jaeon-se si No 71. Nakilala niya ang binata na ito sa piitan. Ang pagdating ni Sang-jo ay lalong nagpatunay nito. Prangka niyang sinabi na siya mismo ang nagpalaya kay No 71. Gusto niyang ipaalam sa mamamayan kung ano ang nangyayari sa bansa. Tila si Yukiko ay nagpaplano ng mga mapanganib na bagay. Matalinong hula ni Jaeon-se na sinadya ni Yukiko na pakawalan si No 71 sa madla para lang aakayin si Taesang at Jaeon-se na lumabas. Si Sang-jo ang nagpatupad nito. Sa puntong ito, hindi lubusang mapagkakatiwalaan ni Taesang si Sang-jo. Gusto ni Taesang na malaman ang sitwasyon sa labas, kaya tinawagan niya ang pulis para malaman na si No 71 ay nakakulong bago siya nagkasala. Nagtrabaho siya sa kumpanya ng genetic pharmaceutical si Taesang. Hula ni Taesang na sa susunod na hakbang ng kumpanya, maaaring dakpin si No 71 o patayin siya kaagad. Alin man sa dalawang opsyon ay magiging masakit kay No 71. Hindi nagkamali si Taesang. Ngayon, mainit ang balita at hinihiling ng mga nakatataas kay Kuroko na managot. Iginigiit ni Kuroko na si Yukiko ay interesado lamang sa mga personal na alitan. Habang nakikipaglaban kay Taesang, madaling mailalagay sa panganib ang Genetic Inheritance Company. Si Kuroko ay tinurukan din ng virus ng mga sundalong Hapon. Ang kanyang misyon ay protektahan ang kumpanya, kaya maaari siyang maging kaaway ng lahat. Una, pumunta si Kuroko sa istasyon ng pulisya. Binigyan niya ng suhol ang pinuno ng pulisya, pagkatapos ay gumamit ng pananakot at pang-udyok sa pulis. Sa sitwasyon na wala ng ibang pagpipilian, pinakawalan lang ng pulis ang tao. Nakita ni JSO na hindi maganda ang sitwasyon at dali-daling nagbigay ng balita kay Taesang. Nang marinig ang balita, agad na pumunta si Taesang sa istasyon ng pulisya, kasama si Jaeon. Doon,
Jaeon, nagmungkahi si Sangjo na kumilos sila ng dalawa. Nagmamaneho si Taesang ng motorsiklo sa harap, habang si Jaeon ay nagmamaneho ng kotse na nagdadala kay Sangjo. Sa kalagitnaan ng daan, nakita nila ang convoy ng Genetic Inheritance Company na umaatras. Bukod sa kanilang tatlo, si Jisoo ay nagmamaneho rin sa likod ng convoy. Di nagtagal, napansin ng mga tao sa sasakyan na may sumusunod sa kanila. Nag-utos si Kuroko sa kanyang mga tauhan na pabilisin ang sasakyan na kanyang sinasakyan at lumiko sa ibang direksyon. Pagkatapos magkatinginan sina Taesang at Jaeon, nagpatuloy sila sa paghabol kay Kuroko. Naghiwalay silang dalawa. Nang wala na si Taesang sa tabi niya, sa wakas ay nagsalita si Sangjo. Alam niya ang alitan ni Taesang at Yukiko mula simula hanggang wakas, at pati na rin ang dahilan ng pagkamuhi sa Genetic Inheritance Company. Pinahahalagahan ni Sangjo si Taesang. Siya lang ang tanging kumilala kay Sangjo. Nang sinabi ni Taesang na gusto niyang buwagin ang kumpanya ng parmasyutiko, walang pag-aatubili si Sangjo na kumampi sa kanya. Isang taon na ang nakalipas, nagplano si Sangjo na umalis kasama si Taesang, ngunit kinamumuhian ni Yukiko ang pagtataksil at tinurukan siya. Sa susunod na 24 na oras, ang virus sa katawan ni Sangjo ay mapupunta sa malalim na pagtulog. Nawawalan siya ng kakayahang magpagaling at naging isang mahina na tao na madaling tapakan ng iba. Sanay si Sangjo na hindi mamamatay, ngunit nang maging katawan siya, nakaramdam siya ng takot sa kamatayan. Malinaw na nakarating siya sa lugar ng tagpuan ni Taesang, ngunit nang makita niyang inaatake siya ng daan-daang tao at nahulog mula sa tulay, natakot si Sangjo at hindi naglakas loob na sumulong. Inaliw siya ni Jaeon na hindi niya kailangang humingi ng paumanhin dahil sa takot, at ang takot sa kamatayan ay hindi isang bagay na ikinahihiya. Nakita rin niya na hindi nagtanim ng galit si Taesang kay Sangjo kailanman. Pagkatapos magsalita, sinamantala ni Sangjo ang pagiging walang bantay ni Jaeon at tinurukan siya sa leg. Ang kanilang sasakyan ay humagibis palabas ng harang. Mula sa sandaling ito, si Jaeon ay naging ordinaryong tao. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Sangjo ay simple lang, takot siya sa kamatayan. Pagkatapos magpaliwanag, plano ni Sangjo na tapusin na si Jaeon. Sa simula, ang utos ni Yukiko ay dalhin si Jaeon sa kanyang harapan upang si Taesang mismo ang pumuksa kay Jaeon. Gayunpaman, naalala ni Sangjo ang kanilang nakaraan at gusto niyang siya na lang ang kumilos. Nang akmang gagawin na ni Sangjo iyon, dumating si Jisoo sa tamang oras at pumitik kay Sangjo, sinugatan ang kanyang mata. Sinamantala ni Jaeon ang sandaling iyon, hinila si Jisoo at inutusan siyang magmaneho paalis. Ngunit hindi pa nakakalayo si Jaeon napalibutan na si Sangjo ng mga humahabol. Habang ang iba ay dumating upang dakpin si Jaeon, si Kuroko ay naghihintay kay Taesang na mahulog sa bita. Hindi malinaw na kalaban ni Taesang si Kuroko. Pagkatapos lamang ng ilang rounds, nahulog na siya sa isang disadvantageous na posisyon. Dinampot ni Taesang ang gamot na nahulog sa lupa, naghahanda na turukan si Kuroko. Inamin niya na ang lahat ng ginawa ni Yukiko ay nakatutok kay Taesang. Puksain niya ang lahat ng tao sa paligid ni Taesang na mag-iiwan sa kanya na mabuhay ng nag-iisa habang buhay. Hindi interesado si Kuroko sa alitan ng dalawa. Gusto lang niyang tapusin agad ang laban para protektahan ang kumpanya. Isang taon na ang nakalipas, lumuhod si Sangjo sa harap ni Yukiko at nagsumamo para kay Taesang. Handa siyang gamitin ang kanyang buhay upang garantiya na pamamahalaan niya si Taesang ng maayos at hindi niya hahayaang magpakita siya sa harap ng ginang. Pagkatapos pumayag ang ginang, ang Genetic Inheritance Company ay nagsagawa ng operasyon sa likod ng lift. Nakita ni Sangjo si Taesang na nagdudusa sa sakit. Umiyak si Sangjo at iniuwi siya. Sa puntong ito, dumating na ang oras para tapusin ang lahat. Pumasok si Taesang sa piitan. Matagal nang naghihintay si Yukiko. Sa panahong ito, nang makita niya si Taesang na nawala ng alaala, naramdaman ni Yukiko na nag-iisa siya. Pakiramdam niya ay nagkamali siya ng pinili. Kumpara sa paglimot, mas gusto niya si Taesang kahit nagalit siya sa sarili niya. Dati, sinabi ni Taesang na walang pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at mahirap, ang mga tao ay pantay-pantay. Gusto ni Yukiko na subukan si Taesang. Nag-utos siya na dakpin sina Sangjo, ang pulis, No 71 at Jaeon, at pagkatapos ay ipadala ang mga tao para dalhin sila. Nang ang lahat ng apat ay nasa panganib sa isang iglap, gusto niyang makita kung ano ang pipiliin ni Taesang. Nakita niya na ang tatlong iba pa bukod kay Jaeon, ay itinapon sa piitan kung saan naninirahan ang mga halimaw. Si Jaeon, ay nasa silid ng tubig at sa lalong madaling panahon ay itatapon sa tubig. Ang virus sa kanyang katawan ay sisirain din, ang resulta ay makakaligtas siya, ngunit mawawalan ng alaala si Jaeon. Kung hindi siya makakatakas, malulunod siya sa tangke ng tubig. Bago gumawa ng pagpili, tinurukan ni Taesang si Yukiko sa leg. Ang gamot na ito ay nakuha niya mula kay Kuroko. Natumba ang kalaban. Isang grupo ng mga itim na asasin ang pumulupot at sumalakay. Tinalo ni Taesang ang mga kaaway at nalaman na sa piitan, ang halimaw ay pinakawalan na. Gumamit ito ng kamay para sirain ang malinaw na protektibong salamin. Hinarap niya ang mga halimaw na pinakawalan at inutusan ang tatlong iba pa na mabilis na umalis doon. Si Taesang ay may karanasan sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Sinamantala niya ang pag-atake ng isang galamay at hinila ito sa harap ng halimaw. Kinuha niya ang kanyang sandata at pinutol ang pinakamalakas na galamay. Sumigaw sa sakit ang halimaw, ngunit wala na sa isip ni Taesang na ipagpatuloy ang laban. Gumamit siya ng isip para makipag-usap sa halimaw at naunawaan niya kung gaano kasakit
sakit ang dinadanas nito. Naramdaman ng halimaw ang kanyang ideya at hindi na gusto pang ipagpatuloy ang laban. Ang eksenang ito ay hindi ang gusto ni Yukiko. Pinindot niya ang isang pulang pindutan sa pader at ang piitan ay nagsimulang maglabas ng nitrogen gas. Napaluhod ang halimaw sa lupa sa isang walang magawa na kalagayan. Tinakpan ni Taisang ang kanyang ilong at bibig. Ginamit ang halimaw bilang pambato at bumalik sa ibabaw kung nasaan siya kanina at sumugod patungo kay Jaeon. Nang makaalis si Taisang, lumapit si Sangjo kay Yukiko. Hindi niya maintindihan kung bakit nagpadala ang kanyang ina ng mga taong humahabol sa kanya. Malamig na sumagot si Yukiko na dapat ay pinatay na niya si Sangjo noong isang taon nang gusto niyang umalis kasama si Taisang. Kinamumuhian niya ang mga damdamin ng tao, tulad ng pagmamahal sa pamilya, pagkakaibigan at pag-ibig. Kapag may damdamin, may kahinaan na maaaring hawakan ng iba anumang oras. Sa panahon ng pagpapalaki kay Sangjo, ikinintal niya ang kanyang mga pag-iisip sa kanya. Hindi inaasahan na gusto pa rin niyang makakuha ng pagmamahal ng ina mula sa kanya. Sa gitna ng kanyang galit, nagpa siya si Sangjo na saksakin si Yukiko. Mula ngayon, hindi na siya mag-iisip na maghanap ng pagkilala mula sa kanyang ina at magiging isang perpektong nilalang sa kanyang sariling pagsisikap. Samantala, si Jaeon-se ay itinapon sa tangke ng tubig. Sa kanyang katawan, ang virus ay gumawa ng maraming galamay na bumalot sa kanya bilang isang proteksyon. Di nagtagal, ang virus ay kumalat palabas ng katawan ni Jaeon. Napansin ni Kuroko ang virus na ito at inutusan ang kanyang mga tauhan na kolektahin ito. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa ibang bagay. Dumating si Taisang sa harap ng tangke ng tubig, madaling nalutas ang iba pa. Ikinonsentra niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan at matinding pinukpok ang tangke ng tubig. Nasira ang tangke ng tubig. Nailigtas ni Taisang si Jaeon-se habang ang kanyang virus ay nasa lupa at hindi na magagamit. Pagkatapos, nagsagawa ng investigasyon ang pulisya sa Genetic Inheritance Company at walang nakitang anumang iligal na eksperimento. Ipinatawag ang investigasyon para magbigay linaw ang sihi ng kumpanya. Si Jaeon-se na nawala ng alaala ay nanirahan sa bahay ng isang matandang babae. Isang araw, naglalakad-lakad si Jaeon-se sa kalye at naramdaman niya na may isang lalaki na pamilyar. Lumingon siya at nakita niya si Taisang na lumingon din, nagkatinginan silang dalawa at mumiti. Inakala nila na nagsisimula pa lang ang masayang buhay. Si Sangjo na isang mata ay gumagawa na naman ng gulo. Inilipat niya ang virus mula sa Genetic Inheritance Company sa bote ng tubig at ipinadala ito sa supermarket. Sa convenience store para ibenta, isang bagong digmaan ang malapit ng magsimula. Dito nagtatapos ang pelikula. Abangan natin ang bagong bahagi. At ngayon, paalam at hanggang sa muli sa susunod na mga video. Bye-bye.